Sandali! Sabi ng sandali lang. Huwag kang tumakbo, bata ka. Sandali sabi. Sandali sabi, bata ka. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya mo ay nakatanggap na ng 88,000 at $800 para sa kasal mo. Kapag hindi mo pa ibinalik ang batang ito ngayon, malilintikan ka sa akin. CEO, kakakuha ko lang ng balita. Si Madam, dahil sa hindi mo pagpunta sa blind date, ay narito na sa construction site para habulin ka. Ikaw talaga billionaire CEO. Mahigit 30 taong gulang ka na, pero wala ka pa ring asawa, at nandito ka pa sa construction site? Gusto mo ba akong pagpahingahin ng maaga? Lola, wag po kayong masyadong mag-alala. Wala po akong balak galitin kayo. Sandali, Sandali! Huwag kang tumakbo. sabi ng sandali lang. Huwag kang tumakas. Bumalik ka rito, bata ka. Aking asawa, halika na, uwi na tayo. Sino ang gustong maging asawa mo? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Pwedeng-pwede ka na maging lolo ko. Kung magpapakasal man ako, sa kanya ako pakakasal. Mister? Hindi ko ikahihiya na isa kang kargador. Pwede mo ba akong pakasalan? Ay nako. Oo naman, pumapayag kami. Lola, hindi ako magpapakasal. At lalong hindi sa isang bata at walang malay na tulad niya. Aray ko. Aray. Dahil sa iyo, hindi na ako makakain at makatulog ng maayos. Ngayon, dapat pakasalan mo siya. Ineng, anong pangalan mo? Lola. Ako po si Gian Weiwei. 20 taong gulang na po ako. Sakto na para sa legal na edad ng pagpapakasal. Tingnan mo, napaka-inosente at napaka-cute. Siya ang tamang magpapatino sa pasaway na lalaking ito. Kapag hindi mo siya pinakasalan, huwag mo na akong tatawaging lola. Huwag kang maging hangal, bata. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ng punong nayon. Gagaan ang buhay mo kapag pinakasalan mo siya. Anong gagaan ang sinasabi niyo? Ineng, huwag kang matakot. Dahil ba sa 88,000 at $800? Narito ang lola para tulungan ka. Bibigyan kita ng 88,800,888,000 dolyar. 88,800,000 at $88,000? Mukha talagang pera. Ginagawa niyo pang negosyo ang pagpapakasal. Parang gusto niyo na talagang maparusahan. Feng, itawag mo sa 911. Opo, sir. Isumbong sa mga pulis? Pulis, Kayong dalawang mukhang pulubi? Nagpapanggap kayong mayaman? Kumanda kayo sa akin. tandaan niyo ito. Pwe. Magaling? Naging bida ang apo ko para sa magandang dilag. Sa wakas ay natuto rin. O siya? Kumuha na kayo ng lisensya para sa kasal. Magpapakasal agad? Mabuti. Nakuha na rin natin ang marriage certificate. Sa hinaharap, maghihintay na lang si Lola sa malusog kong apo sa tuhod. Lola, salamat po sa pagtulong sa akin sa palabas na ito. Nagtatrabaho si Tito sa construction site. Alam kong mahirap ang kumita ng pera. Buti na lang at hindi kinuha ni Papa ang card na ito. Itago niyo po ito ng mabuti. Naku, mabuting bata. Sa totoo lang ay may 88 milyong dolyar dito. Handog ni Lola ito para sa iyong kasal. Ang apo ko ay hindi naman talaga trabahador lang sa construction. Lola? Nakaalis na siya? Itigil na po natin ang pag-arte. Walang lamang pera ang card na iyan. Nakalimutan niyo na ba? Ikaw talagang bata ka. Naglalaro ka pa rin ng pagpapanggap na mahirap. Tingnan natin kung paano ka magsisisina sa huli para suyuin siya. Sige na. Kahit ano pa man ang mangyari, ang mahalaga ay buuin ninyong dalawa ang inyong relasyon. Ito, ititago ko muna. Si Lola na ang bahalang mag-ingat para sa inyo. Aalis na si Lola. Po? Alagaan mong mabuti ang wayway natin. Napaka-cool talaga ni Lola, no? Sir, tingnan mo ang marriage certificate. Kinuha na rin niya. Sa ngayon ay hindi muna tayo makakapag-divorce. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong pakay. Ang mga babaeng tulad mo, marami na akong nakilalang ganyan. Bata ka pa pero marami ka nang alam na diskarte. Pero binabalaan kita. Huwag kang magsayang ng oras sa akin. Kapag dumating ang tamang panahon, kusa na lang kitang hihiwalayan. May edad ka na, at construction worker ka pa. Ano naman ang mapapala ko sa iyo? Iniisip mo ba talaga na mukhang pera akong babae? May edad na? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Nag-aastang big boss ka na ngayon? Siguro ay palagi kang nagbabasa ng mga kwento tungkol sa mayamang CEO, no? Inaakala mo ba talaga na isa kang presidente ng kumpanya? At may bilyong-bilyong ari-arian at lahat ng babaeng lumalapit sa iyo ay dahil lang sa pera mo? Ako? Nako, tama na yan. Mula ngayon sa harap ko, hindi mo na kailangang magpanggap. May iba't ibang paraan para magtagumpay, basta't magaling ka sa iyong ginagawa. Ang trabahong construction, kumikita gamit ang sariling kamay ay hindi nakakahiya. Hindi ko akalain na ako pa na isang CEO ng Lee Group at may malawak na kayamanan.
ay pangaralan ng isang batang babae. Huwag kang mag-alala, sir, dahil kasal na tayo. Sisiguraduhin kong magiging responsable ako sa iyo. Nagkamali nga ba ako ng tingin sa kanya? Paano mo ako pananagutan? Iuuwi na kita. Iuuwi mo ako? Kakasya ba ako sa maliit mong sasakyan? Hoy, huwag mong maliitin ito. Napakataas ng kalidad nito. Pagdating sa paglalakbay, dapat pa rin nating pahalagahan ang kaligtasan. Sakay na. Kumapit ka ng maigi, aalis na tayo. Isuot mo ang safety belt mo at larga na. Uncle, maghintay ka lang muna saglit. Hahaha. Ito na ba ang bahay mo? Nakikitira lang ako rito. Anong masasabi mo? Malawak at mahangin. $1,000 lang ang upa buwan-buwan. Ang laki talaga ng natitipid ko. Ikaw na bata ka. Ang mapapangasawa mong si Weiwei ay gusto ko talaga para sa iyo. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag mong kalilimutan na ibigay ito sa kanya. Ang dote na pamanapan ng pamilya natin. Sa hirap ng buhay niya, nakakamanghang nakakahanap pa siya ng ligaya. Uncle, ano ito? Ituring mo na itong regalo para sa kasal natin. Peke ba ito? 100. 70? Ang pamanang pulseras ng pamilya Lee na nagkakahalaga ng $100 milyong ay nagagawa pang maliitin ng babaeng ito na parang walang kwenta. Dito sa bahay, may damit ba na pwede kong maisuot? Oh, ikukuha kita. Bakit parang nahuhulog ang loob ko sa kanya? Uncle, pagsuot mo iyan sa trabaho, hindi ba parang masyadong kapansin-pansin? Sa totoo lang, nung araw na yon, pumunta lang ako para mag-inspection sa site. At hindi talaga. Magi-inspection? Ang ibig mong sabihin, isa ka pa ring CEO? Naku, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Huli na ako sa trabaho. Sandali. Bago ka umalis, palitan mo muna ang mga suot mo. Masasayangan ako kapag nasira iyan. Babi, alis na ako. CEO, tungkol dun sa pinapahanda niyo ng mga skincare products, nakahanda na po lahat. Lahat po ito ay galing sa market. Yung mga pinakaangkop sa balat nyo. Ang mga ito? Paano ba gamitin? CEO, meron din pala kayong mga bagay na hindi alam gamitin. Magandang umaga sa inyong lahat. Weiwei, pakihugasan ang baso ko. Weiwei, ang mga dokumentong ito ay kailangang i-photocopy agad. Gagamitin na ito. Pero marami pa po akong kailangang gawin. Weiwei, bago ka lang dito, kailangan mong gawin ang sarili mong trabaho at ang mga iniutos sa iyo ng mga nakatatanda ay kailangan mo ring tapusin. Salamat na lang. Pero sa tingin ko, may kakayahan na ako sa mga iyan. Kayo na lang. Maghanap na lang kayo ng iba. Ano? Ang isang hamak na intern na gaya mo ay masyadong mayabang? Darating ang araw, palalayasin din kita sa kumpanyang ito. Kapag hindi ko naimbita si Ginoong Lee, posibleng mawalan ako ng trabaho bilang isang supervisor. Anong ingay ito? Kayong mga walang silbi? Buong araw kayong hindi nagtatrabaho ng maayos? Marunong lang kayong gumawa ng gulo? Supervisor, tinuturuan ko lang po si Gian Weiwei ng mga patakaran dito sa opisina. Tingnan niyo po siya, napaka-arogante niya. Tama po, supervisor, yung mga gaya niyang hindi marunong makisama ay dapat nang palayasin sa kumpanya. Sila po ang naunang mga api sa akin. Sino ang nakakita? Gian Weiwei, sa darating na 2 araw, magkakaroon ng dinner ang kumpanya, kailangan mong mapapayag. Si presidente ng Lee Group na pumunta. Si presidente ng Lee Group? Hinding-hindi siya nagpapakita sa mga public events. Sabi sa mga chismis, matanda na siya
At sa paligid niya ay wala siyang kasamang babae, ang lalaki kaya ang gusto niya? Para sa akin, ang ibang tao dyan, maging matalino sana, umalis na habang maaga. Kaysa naman mapahiya lang dito. CEO lang pala siya, di ba? Sige, pupunta ako. Kailangan kong humanap ng paraan para maka-appointment si Ginoong Lee para hindi ako mawalan ng trabaho. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magpakahirap ni tatay sa construction site. Kahit ganito kasimpleng bagay ay hindi nyo magawa. Ano pa ba ang silbi ng mga taong katulad nyo? Kaninong cellphone iyon? CEO, parang sa inyo po yun. Halo, bakit? Halo mahal, nagluluto po ako dito sa bahay. Ngumiti si CEO, ngayon ko lang nakitang maging ganito kalambot si CEO. Kailan ka ba uuwi? Aray, Kanselahin ang meeting. Mukhang nagmamadali si CEO. Saan po kayo pupunta? Ang pusong bakal, lumalambot na rin. May tinatagong mahal si CEO. Nagmamadaling umuwi para makita ang asawa niya. tatay? Bakit po ang aga nyo atang nakauwi? Bakit ka ba kasi hindi nag-iingat? Ayos lang po. Ano lang ito? Maliit na sugat lang naman. Tatay, hindi ko akalain na maasikaso ka pala. At maganda rin ang mga kamay mo. Luto na ang soup na ginawa ko. Kukunin ko lang. Kain na tayo. Siguro, masarap din palang makasama sa buhay. Ang maliit na batang ito. Bakit? Bakit parang problemado ka? Hi. Pinapagawa sa akin ng kumpanya namin. Gusto nilang imbitahan si CEO ng Lee Group sa isang cocktail party. Pero ang tagal ko nang naghahanap sa internet at wala kahit anong balita tungkol kay CEO ang makikita doon. Sa sipag mong yan, sigurado akong magtatagumpay ka. Uncle, wag mo na nga akong amuin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sige na, kumain ka na. Tikman mo ito. Hello? Si Miss Gian po ba ito? Ako po ang assistant ni Ginoong Lee. Sabi po ng aming boss, sasabayan niya ang oras niyo. Darating siya ng on time para sa dinner. Oh, salamat. Uncle. Natuloy rin. Grabe, ikaw talaga ang lucky charm ko. Kain tayo? Kainan na. Mukhang ang batang ito ay seryoso sa akin. Bukas, ipapaalam ko na sa iyo ang tunay kong pagkatao. Ipapahayag ko sa lahat na ikaw ang napili kong asawa. Dali, kain na. Balita ko pinili ka raw ng manager para pumunta sa dinner na iyon. Bilang kinatawan ng ating kumpanya, siguraduhin mong hindi ka magiging kahiya-hiya para sa atin. Supervisor, ano ito? Kakatawan ka para sa kumpanya para sa isang meeting at balak mo bang suot lang ang hamak mong damit mula sa bangketa pagpunta mo kay Ginoong Lee? Napakaganda nga. Gian Weiwei, masaya sana ang pag-enjoy mo sa regalong binigay ko sa iyo. Napakaganda talaga ng suot mong bestido. Maganda rin ang tela nito. Tama Binili ka? iyan sa... Narinig ko na ngayong araw, ang presidente ng Lee Group ay darating din po. Kung magagawa nating makipagtulungan sa kanya, siguradong magtatagumpay tayo sa lalong madaling panahon. Wow! Napakagandang bestido, pero ang nagsusuot nito ay... Kumusta po? Ako po si Gian Weiwei ng Ida Company. Wala na bang ibang tao sa Ida Company? At nagpadala sila ng isang batang wala pang alam na katulad mo.
para pumunta sa napaka-importanteng pagtitipon na ito. Parang ito ang ginastusan ng Lee Group ng 200 milyong dolyar na ipinagawa sa isang sikat na designer ang natatanging disenyo ng bestidong ito na nakatago sa kanilang antique shop. Sabi nila ay para sa asawa ng presidente. Paanong napunta iyan sa iyo? Baka nagkakamali ka lang. Isang empleyado lang siya. Paano niya kakayaning magsuot ng ganito kamahal na damit? Ang telang ito ay walang katulad. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Sa isang haplos pa lang, halatang peke ito. Hindi ito peke. Napakagaling mong magsinungaling. Ano ang ebidensya mo na totoo nga iyan? Kaya ko iyang patunayan. Akong patunayan na ang damit na ito ay totoo. Pero ninakaw lang ito ni Jian Weiwei. Manager, ang damit na ito ay malinaw na ibinigay niyo sa akin. Isa lang akong manager na sumusweldo ng $1 milyong kada taon. Paano ko naman mabibili ang ganito kamahal na damit? Kahit pa mabili ko iyan, bakit ko naman ibibigay sa iba para isuot? Oo nga naman, ang ganitong mamahaling at pang-collection na damit, paanong isusuot na lang ng basta-basta? Hindi niyo ba alam na itong si Jian Weiwei ay masyado pang bata? Pero nagpakasal sa isang trabahador sa construction, nagtanong-tanong lang ako, at narinig kong ang lalaking iyon ay may edad na, mukhang matanda at maliit ang kinikita, kay wala siyang kakayahan na pagrenta si Jian Weiwei ng ganitong klaseng damit. Trabahador sa construction? Sa totoo lang, bagay na bagay sa aura ni Jian Weiwei. Perfect match. Sa mismong handaan ni Ginoong Lee, lakas ng loob mong isuot ang nakaw na damit na iyan, Jian Weiwei? Sa tingin ko ay masyadong makapal ang mukha mo. Kapag dumating na si Ginoong Lee, paniguradong papaparusahan ka niya, ikaw na masamang babae ka. Manager, ang damit na ito ay malinaw na galing sa inyo. Bakit niyo ako sinisiraan ng ganito? Huwag kang mandamay ng ibang tao. Sira ka sa kumpanyang ito, at ngayong araw, ako na mismo ang mag-aalis sa iyo sa posisyon mo. Pakiusap, pakibantayan niyo siya. Tatawag na ako sa mga pulis para mahuli ang magnanakaw na ito. Hello, Hello? Uncle, ikaw. Weiwei? Humihingi ka pa ng tulong? Huwag kang mangarap. Ang ganitong kamahal na damit, suot ng isang taong tulad mo, ay isang malaking pagsasayang lang. Bilis, hubarin niyo iyan sa kanya. Weiwei? Weiwei? Kayo. Mag-ingat kayo. Kapag may nawalang isang diamante, pananagutan lahat iyan ni Jian Weiwei. Kayo. Mga walang hiya kayo. Tigil. Tigil. Uncle, Ikaw ba ang asawa ni Jian Weiwei? Masyado na siyang matanda. Isang trabahador sa construction, kahit pa magsuot ng Amerikana, ay hindi pa rin maitatago ang pagmumukhang mahirap. Ang suit na iyan, hindi kaya arkilado lang din iyan? Sila ba ang mga taong gustong hubaran ka? Uncle, hindi ko ninakaw ang bestidong ito. Hindi ko rin alam na ganito pala ito kamahal. Huwag kang mag-alala. Sa iyo talaga ang damit na iyan. Ito na talaga ang pinakamagandang joke na narinig ko ngayong taon. Ang bestidong ito ay inihanda ni Ginoong Lee para sa asawa niya. Anong karapatan niyo? Dahil ako mismo si Ginoong Lee. Ginoong Lee, ang pinulot ko lang na trabahador, isang CEO pala? Bakit? Nagulat ka ba? Mula ngayon, dapat kang masanay sa pagiging asawa ng isang CEO. Isang hamak na trabahador, gustong magpanggap bilang si Ginoong Lee? Grabe naman ang ambisyon mo. Ang isa, nagnakaw ng damit. Ang isa naman, nagpapanggap. Kayong mag-asawa, bagay talaga kayo sa isa't isa dahil pareho kayong masama. Ang mabuti pa, dapat na natin tanggalin ang suot niyang suit para pareho silang mapahiya ng walang damit sa harap ng lahat. Subukan yung gumalaw kung talagang matapang kayo. Naku, Sir Ginoong Lee, nandito po pala kayo. Ang aming hotel ay labis na nagagalak sa inyong pagdating. Manager, nagkakamali po ba kayo? Trabahador lang siya? Paanong siya ay magiging si Ginoong Lee? Kayong mga mapanghusga at makitid ang utak, nagkamali kayo ng kinalaban, maghanda na kayong palayasin dito sa Cloud City. Ang pagiging mapang-api sa mahihirap, ang inyong mga mukha ay hindi na kailangang makita pa. Wag na po. Wag na po. Wag na po. Uncle, ikaw ba talaga ang nasa kwentong iyon? Ang presidente ng Lee Group na may halagang $100 bilyong? Bakit? Nagdududa ka pa rin ba sa pagkakakilanlan ko? Hindi po. Pero maaari bang huwag mo muna sabihin sa iba ang tungkol sa relasyon nating dalawa? Dahil natatakot ako na ang mga tsismoso't tsismosa ay magsabi
na ginagamit ko lang ang aking ganda para makaangat. Ganda? Sige. Ngunit, sa susunod na apihin ka nila, sisiguraduhin ko na ipaghihiganti kita. Mula ngayon, ako na ang iyong magiging sandalan. Uncle, gusto mo ba talaga ako? Uncle, alam kong gusto mo ako. Hindi ba, hindi ba? Sige na, gutom ka na ba? Dadaling kita sa kakainan. Busog na ako sa sobrang galit. Uncle, mauna ka na sa mga gawain mo. May mga utang lang na dapat ako mismo ang maningil. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya, Uncle. Pero bago ang lahat, kailangan ko muna palitan itong napakamahal na bestida. Kapag nasira ito, manghihinayang ako. Aalis na ako. Afeng? Ngayon din ay bilhin mo ang kumpanya kung nasaan ang asawa ko. Saka, lahat ng monitoring sa antique shop na nasa ilalim ng kumpanyang iyon ay personal mong ihatid sa akin. Sige po, paano naman ang pulong sa kumpanya? Babalik pa po ba kayo para rito? Hindi na. Pupuntahan ko muna ang asawa ko para suportahan siya. Gian Weiwei, ang maayos ka lang pala. Huwag mong sabihing sa handaan. Ay tinukso mo si Ginoong Lee? Hindi ko tinukso si Ginoong Lee at wala kang pakialam doon. Pero, pinapayuhan kita na tignan mong mabuti kung ano ang parusa sa pagnanakaw. Lalo na ang bestidang nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Ikaw! Gian Weiwei, nagagawa mo pang labanan ang manager? Gian Weiwei, ninakawan mo ng mahahalagang kagamitan ang Lee Group at tinukso mo pa si Ginoong Lee? Ang dalawang krimen na ito ay sapat na para tuluyan kang mabulok sa kulungan. Ano bang ebidensya ang mailalabas mo? Nakuha ko na ang numero ni Madam Lee. Isang tawag ko lang. Sa kanya, ang lahat ng maruruming gawain mo ay hindi mo na maitatago. Nakarating ko pa lang sa kumpanya at hindi ko pa nakukuha ang numero ng supervisor ko. Paano niya nalaman ang numero ko? Gian Weiwei, kanina pa iyan tumutunog, hindi mo ba sasagutin? Sir, Kamusta ang pag-asikaso mo sa mga bagay-bagay? opo, maayos naman po ang lahat. Lumingon ka. Bilis! Tingnan nyo. Iyan ang maalamat na si Ginoong Lee. Balita ko kanina, yung taong iyan, binili niya ang kumpanya natin sa presyong mas mataas pa ng ilang beses kaysa sa market value. Talaga? Wala talagang makakatalo sa yaman ni CEO. Ang yaman talaga niya. Binili ang kumpanya? Xiao Jian, pinapatawag ka sa loob ni Ginoong Lee. Ha? Sige po. Mabuti. Sir, bakit niyo po ba binili ang kumpanya namin? Ano sa tingin mo? Sir, masyado niyo kaming pinahahanga. Salamat po, sir. Tawagin mo akong asawa. Opo. Ginoong Lee, yung Gian Weiwei na iyon bukod sa pagiging hambog, madalas ay hindi niya kaming mga namumuno binibigyan ng galang. Gusto pa niyang gumamit ng maruming paraan para lang manukso ng mga lalaki. Ganoon ba? Opo, ang mga katulad niyang panggulo ay dapat nang paalisin sa kumpanya agad-agad para hindi madamay ang kumpanya natin. Magkano ang market value ng kumpanyang ito? Siguro nasa 80 milyong dolyar po. 80 milyong dolyar lang pala, kaya ko yan bayaran. Teka, Ginoong Lee, ano po ang ibig ninyong sabihin? Binili ninyo ang kumpanya namin, hindi ba para kumita ng pera? Sa tingin mo ba kailangan ko ang ganoong kaliit na pera? CEO, ito po ang CCTV footage mula sa antique shop. Pagnanakaw, pambabastos, at paninira sa mga katrabaho. Ang mga katulad mong panggulo ang dapat talagang paalisin sa kumpanyang ito. Ikaw, tanggal ka na sa trabaho. Ginoong Lee, nakikiusap po ako sa inyo. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Matagal na po akong empleyado sa kumpanyang ito at ang performance ko po ay isa sa pinakamataas sa kumpanya. Kahit sino po ang sibakin nyo, hindi nyo po ako pwedeng tanggalin. Sigurado ka bang hindi nakaw ang sales mo? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Supervisor, hindi ko po maintindihan.
Bago lang po ako rito, lahat naman po ng trabahong binigay nyo, nagawa ko po ng maayos, pero bakit po parang mainit ang dugo nyo sa akin? Halika rito. Nakikita ko kung gaano kayo katamis. Nakakainggit talaga kayong tingnan para kay cousin. Hindi naman. Cousin? Hindi ba sa kumpanya nyo ay may bagong empleyadong ang pangalan ay Gian Weiwei? Kilala mo ba siya? Siya lang naman, ang ex-girlfriend ni Yuntian. Pagkatapos nilang maghiwalay, bukod sa pagiging makapal ang mukha, ay hiningan pa niya ng pera si Yuntian at kung ano-ano pa ang ikinalat para sirain ang reputasyon ni Yuntian. Grabe, mayroon palang taong ganyan kawalang hiya sa mundo? Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ni cousin na turuan siya ng leksyon. Para sa taong may masamang ugali na tulad mo, na kahit hiwalay na ay nanggugulo pa rin para lang humingi ng pera sa ex, hindi ko matatanggap iyan. Ginagawa ko lang ang nararapat, di ba? Kaya pala dahil sa kanila. Bagay talaga silang dalawa, magkaparehong mapanira at walang delikadesa. Gian Weiwei, nakuha mo pang baliktarin ang sitwasyon. Ang galing mo talaga. Ang isang babaeng walang delikadesa na tulad mo, dapat lang sa iyo ay bumalik sa probinsya nyo. Huwag ka na sanang magpakita rito para mapahiya. Anong masama kung taga-probinsya ako? Hindi naman ako nagnanakaw o gumagawa ng masama. Nagpapakapagod ako rito sa trabaho gamit ang sariling kakayahan. Ano bang ginawa kong mali? Ang Ida ay isang high-class na kumpanya, lalo na ngayong nabili na ito ni Ginoong Lee. Hindi namin kailangan ang isang dukhang gaya mo. Ginoong Lee, siya ang dapat nating sibakin sa trabaho. Tumayo ka riyan. Ikaw, Gian Weiwei, pagbabayarin kita. Sinasabi mo pa bang hindi ka pinahirapan? Tingnan mo nga. Mukhang iiyak ka na naman. Uncle, hindi ako umiiyak. Naiinis lang talaga ako. Bakit ba kailangan may mga taong pinanganak na parang mas nakakataas kaysa sa iba? Galing ako sa probinsya. Wala akong pera o impluensya. Pero hindi dapat pinapahiya ang isang tao ng ganoon. Tama na. Itong munting bata ko ay iiyak na naman? Huwag ka nang umiyak. Opo, hindi na po ako iiyak. Mabuti na lang, Uncle, hindi katulad nila. Ngayon, pwede mo na bang sabihin kung ano ang tungkol sa ang dating boyfriend mo? Dati, nagtatrabaho ako para pag-aralin siya. Kinalaunan, noong nakakilala siya ng isang mayaman na babae, iniwan niya na ako. Uncle, nagseselos ka ba? Hindi ako nagseselos, naiinggit lang ako. Ang hindi pagpapahalaga sa iyo, ang pinakamalaking pagkakamali ng taong iyon. Kaya Uncle, simula ngayon, alagaan mo akong mabuti. Siyempre naman. Weiwei, ngayong gabi ay meron tayong reunion? Siguraduhin mong pupunta ka ha? Ha? Sige. Uncle, hindi muna ako makakasabay kumain ng hapunan mamaya. Saan ba ang lokasyon? Magpapareserba ako ng kwarto para sa inyo. Ay, huwag na po. Huwag ka nang mahiya. Sa Yunjongshuan po gaganapin. Afeng, magpareserba ka ngayon sa pinakamahal na kwarto sa Yunjongshuan. Oo, para mamayang gabi. Ayos na. Aalis na po ako. Salamat, Uncle. Uuwi rin po ako agad. Sabi ni Uncle, ay sa Hibiscus Pavilion ang kwarto. Siguro ay dito ang daan. Gian Weiwei, bakit? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Nakuha mo pa akong sundan hanggang dito sa reunion? Bakit? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. At pati ba naman dito sa reunion ng klase ay susundan mo ako? Parang awa mo na. Huwag mo na akong habulin. Ngayong kasama ko na si Juan R. Jiang Yuntian, noon hindi ko napansin na wala ka pala talagang hiya. Ang utang mo sa aking $100,000, kailan mo balak bayaran? Gian Weiwei, $100,000 talagang hinihingi mo pa iyan ng pilit? Pulubi ka ba? Basta mangako ka lang na hindi mo na kailanman guguluhin si Yuntian, sa iyo na itong $100,000 na nasa card. Yuyuko ka lang? Kikita ka na ng $100,000? Bilis, lumuhod ka at pulutin mo? $100,000 ito. Kahit magpakapagod ka pa ng sobra, kailan mo kikitain ang ganito kalaking halaga? Lumuhod ka na. $100,000 lang baka mo. Isipin ko na lang na nag-alaga ako ng baboy.
na pagkatapos ay tinapos na sa katayan. Hoy, ikaw na babaeng walang hiya ka. Ulitin mo nga, sinong tinatawag mong baboy? O hindi ba't nagpakita ka na? Jiang Yuntian, minsan talaga, dapat bumili ka ng salamin at titigan mong mabuti kung gaano ka nagpapanggap para lang sa pera, napakakatawa mo. Kahit paano, hindi ako gaya mo na namumuhay ng ganyan kaaba. Pasensya na po. Narito ba kayo para sa reunion ng klase? Ako po ang manager ng Yunjongshuan na restaurant. Si Liao po ako. Maaari niyo po akong tawaging Xiao Liao. Waner, paniguradong ikaw ang hinahanap niya, di ba? Tama? Siyempre naman, ang aming pamilyang Xiao, ay isa sa mga pinakasikat na pamilya sa Cloud City at talagang iginagalang kaya kahit ang itong maliit na Yunjongshuan ay dapat lamang nabigyan kaming pamilyang Xiao ng kaukulang galang. Manager, pakigabay kami. Kayo po ba si Miss Jian? Oo. Siya? Paano mangyayari iyon? Natatakot ang boss namin na baka maligaw ka. Kaya sadyang inutusan niya ako. Nadalhin kita sa Hibiscus Pavilion. Ang boss nyo. Huwag mong sabihing binili na naman ni sir ang restaurant na ito. Manager, nagkakamali ka ba? Isa lamang siyang hamak na babae, anong karapatan niya? Sabi ng boss namin ay may karapatan siya, kaya may karapatan siya. Miss Jian, dito po tayo sa dinalaan. Hindi kaya si Jian Weiwei ay nakahanap ng mayaman na sugar daddy? Hinayaan mo talagang si Jian Weiwei, ang babaeng iyon, na talunin ako? Ipakikita ko sa kanya kung ano ang mangyayari sa pagsuway sa akin? Tara, Sige. Waner, uy, upo kayo. Upo. Tara, upo muna kayo. Yuntian, sino ba itong napakagandang babae sa tabi mo? Ipakilala mo naman kami. Ah, siya nga pala si Xiao Waner, ang girlfriend ko. Ang naaalala ko, ang girlfriend mo ay si Jian Weiwei. Dati pa nga ay ginawa niya lahat para pagtrabahuhan ang mga panggastos mo sa buhay. Ganun pala kadesperada si Jian Weiwei? Jian Weiwei, hindi ko akalain na magiging ganyan ka, katapat sa girlfriend ko, para sa iyo ang baso na ito. Anong ginagawa mo? Tikman mo ito. Anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad. Hihingi ng tawad? Sapat ka ba para doon? Ano bang problema mo? Mukhang ang bracelet na ito ay napakahalaga sa iyo. Anong ginagawa nyo? Isang mumurahing pulseras lang naman ito, at ito pa talaga ang pinapahalagahan mo? Napakarami kong pera, pamilyang Xiao? Basta't lumuhod ka lang sa harap ko, at magmakaawa ng maayos, baka sakaling maawa ako sa iyo, at bigyan kita ng 10 o 8 ganyan. Waner, hayaan mo na lang sila. Huwag mong hayaang ang babaeng ito ay masira ang mood natin sa party. Jiang Yuntian, huwag mong sabihing mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Paano mangyayari iyon? Ikaw lang naman, ang kaisa-isang pinakamamahal ko, di ba? Nag-aalala lang ako baka sumakit ang paa mo. Dahil nag-aalala ka pala, ikaw na ang pumalit sa pag-apak sa kanya. Ngayong araw, sisiguraduhin kong parurusahan ko ang kamay niya. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob. Uncle, Kumusta ka? Maayos lang ba ang kamay mo? wala akong silbi. Siguradong napakamahal ng pulseras na iyon. Kahit gaano pa kamahal ang pulseras, walang makakatalo kahit sa isang daliri mo lang. Uncle, Jian Weiwei, anito ba ang bago mong kinakasama? Anong sinabi mo? Jian Weiwei Jian Weiwei, wala ka na ba talagang mapiling iba? At humanap ka pa ng ganito katandang lalaki? Para kayong matandang kaming na mahilig sa mura? Ikaw mismo yon. Ikaw ba yung kabit? Walang hiya ka? Sinong tinatawag mong kabit? Ikaw? Bakit mo siya? Uncle, hindi siya karapat-dapat na saktan ka. Ako ay ang paboritong anak ng Xiao Group at ang tanging tagapagmana ng pamilyang Xiao. Ang saktan kayo? Dudumi lang ang mga kamay ko. Walang karapatan ang mga hamak na taong katulad nyo na magsabi kung anong karapat-dapat. Pamilyang Xiao? Sinong pamilyang Xiao? Siyempre ang sa Cloud City, ang pangalawang pinakamalaking pamilya, pangalawa lamang sa pamilya Li, ang pamilyang Xiao na iyon. Hindi ko akalain na naging matagumpay na pala si Jiang Yuntian, na nagawa niyang makuha ang suporta ng pamilyang Xiao. Oo nga, bukod sa ganda ng katayuan ng pamilya ni Binibining Xiao, talaga namang napakaganda rin niya. Kaya pala iniwan ni Jiang Yuntian si Jian Weiwei at siya ang pinili. Sa mundong ito, si Waner lang, ang tanging bagay sa akin. Jiang Yuntian, napakawalang hiya mo talaga.
Bukod sa pagiging kapitto ko sa mayayaman, ano pa bang alam mong gawin? Mula pa noon, ang lahat ay naghahangad ng mas mataas na antas. Ano bang mali sa ginawa ko? Tingnan niyo ako, ilang ako may kasamang magandang babae. Kundi ngayon, ako na ang manager's business department ng Lee Group. Siguradong maganda ang kinabukasan ko. Paano naging ganyan ang pamilyang Lee na kumuha ng taong tulad mo? Mga wala silang paningin. Uy, Jian Weiwei, saan ka nakakuha ng aktor na yan? Galing niyang magpanggap. Kung nagpapanggap man ako, hindi. Malalaman nyo rin balang araw. Pero ang ginawa nyo kay Weiwei, isa-isa ko kayong pagbabayarin. Bago ka magyabang, siguraduhin mo munang tignan ang sarili mo kung kaya mo ba talagang gawin iyan. Subukan lang natin. Sa tingin ko, 1R, wala kang dapat ipaliwanag sa kanila, palayasin mo na lang sila. Gusto mo akong paalisin? Wala kayong karapatan para gawin iyon. Feng, sa loob ng 1 minuto, pumunta ka dito sa Hibiscus Pavilion Box. Sinabihan na kitang extra ka lang sa palabas, nalunod ka na yata sa pag-arte, di ba? Hayop ka, lumayas ka. Tingnan natin kung sino mga ahas na lumaban. Ikaw pala. Umalis ka sa daan. Paumanhin po, CEO. Ginoong Lee, kayo po ba ang presidente ng Lee Group? Ginoong Lee, pasensya na po. Tungkol dito, siguradong mayroon lamang hindi pagkakaunawaan. Kung may nagawa man po kaming masama, hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Hindi sa akin ang dapat mong ihingi ng tawad. Miss Jian, pasensya na. Tinapakan mo ang kamay ko. Palalampasin ko na ang pang-insulto mo sa akin, pero itong pulseras ko, dapat mo itong bayaran sa akin. Babayaran ko, tiyak na babayaran ko iyan. Kaso lang hindi ko alam kung magkano ba ang pulseras na ito? $100 milyong. Ha? 100 milyon? Ginoong Lee, hindi po ba kayo nagbibiro? Ang isang probinsyanang gaya ni Jian Weiwei, paanong mangyayaring magkakaroon siya ng ganito kamahal na bracelet? Opo. Ginoong Lee, naiintindihan ko po. Si Jian Weiwei, isa lang siyang mangmang mula sa probinsya. At saka, wag na nating pag-usapan ng alahas. Kahit damit na nagkakahalaga ng $100 ay hindi pa siya nakasuot. Kaya siya, imposibleng magkaroon siya ng ganito kamahal na bracelet. Ginoong Lee, siguradong, naloko niya po kayo. Tama po, Ginoong Lee. Siguradong kayo ay nalinlang ni Jian Weiwei dahil sa inosente niyang itsura. Ginamit na niya ang taktikang ito noon kay Yuntian. At ngayon, ay umaarte na naman siya sa harap niyo. Manahimik kayo! Wala akong oras para makinig sa mga walang kwentang sinasabi nyo. Feng, bantayan mo sila. 9. Kapag hindi na ibalik ang $100 milyong na ito, ikaw mismo ang magdala ng subpina sa kamay ni Xiao Group, Xiao Zenyuan, para makita niya kung anong kalokohan ang ginawa ng pinakamamahal niyang anak. Weiwei, tara na! 1R. Jian Weiwei, dahil lahat ng ito sa'yo, pagbabayarin kita? 1R. Sinira mo ang bracelet na ito, di ba? Duwag. Binibining Xiao, paano mo balak bayaran ng perang ito? Ililipat mo ba sa card? O ako mismo ang pupunta sa pamilya Xiao para kunin ito? Hais, Uncle, kamay ko ang may sugat, hindi ang paa ko. Ginoong Lee, dumating po kayo ng personal. Ibaba mo na ako. May mga nakakakita sa atin. Karga ko ang sarili kong asawa? Bakit ko kailangang intindihin ang tingin ng ibang tao? Ikaw ba yung bagong kasal na manugang? Sino po? Ang biyenan mo. Weiwei, maghanda ka na. Ihahatid na kita sa trabaho. Ma, bakit po kayo nandito? Bakit hindi ako pupunta rito? Tingnan mo iyang asawa mo. Masyadong bata at tamad. Paano kanya aalagaan ng mabuti? Mama, hindi pa kita tinatanggap bilang manugang ko. Weijing, malaki ka na talaga. Pati ang ganito kalaking bagay tulad ng kasal, hindi mo man lang sinabi sa pamilya mo. Huwag mong sasabihin sa akin na ang lola mo ang nagdesisyon nito. Kung hindi mo mismo gusto, walang makakapilit sa iyo. Ma, mahal na mahal namin ang isa't isa ni Weiwei. Sana ay huwag kang tumutol. Ang pamilyang Lee natin ang pinakarespetadong pamilya sa buong Cloud City. Ang mga nakakasalamuha natin ay puro matataas na tao at mga elite. Kapag nalaman nila na nagpakasal ka sa ganitong walang kakayahan at walang pinagmulang probinsyana, hindi ba ang pamilya Lee ay magiging katawa-tawa sa buong Cloud City? Ako. At alam ko rin,
na ang probinsya mo ay isang napakahirap na lugar sa probinsya at dahil sa $500,000 lang, ikaw ay ipinagbili na. Kung hindi dahil kay Huwai Jing, malamang ay kasama mo na ngayon ang isang matandang halos wala na sa mundo at naghihirap. Ma, tama na po. Huwai Jing, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ni Mama. Tingnan mo sa loob ng maraming taon. Ang daming babaeng lumalapit sa iyo dahil lang sa interes sa mga ari-arian ng pamilya Lee. Ayaw lang kitang magkamali sa pagpili ng tao. Ma, pinaalalahanan na kita noon. Ito na ang una, at sana ito na rin ang huli. Bakit mo naman kinakausap ang nanay mo ng ganyan? Sige na, papasok pa kami ni Weiwei sa trabaho. Kung wala na po kayong kailangan, umuwi na muna kayo. Uncle. Ngayon ay alam ko na kung bakit nila sinasabing ang biyanan at ang manugang ay magkaaway sa isa't isa. Pasensya na, nasaktan kita. Magtrabaho ng mabuti, susunduin kita pagkatapos ng trabaho mo. Uncle, paalam na. Mamimiss kita. Babi. Jian Weiwei, sino yung kanina ang naghatid sa iyo sa trabaho? Napakagara ng kotseng iyon, halagang ilang $1,000,000 iyon. Oh. Napakaswerte mo talaga, kagagraduate mo lang ng college, ay nakatagpo ka na agad ng mayaman. Sa tingin ko naman, posibleng inupahan lang ang kotseng iyon, Jian Weiwei. Kung talagang ganoon ka kagaling, bakit ka pa naghihirap na magtrabaho rito? Kung tama ang naaalala ko, ang sahod mo kada buwan ay nasa $6,000 lang, di ba? Bakit ka nandito? Sige, mag-usap kayo. Una na ako. Narito ako para sabihin sa iyo na isa na akong sales department manager ng Xiao Group, tumaas na rin ang sahod ko, at nangyari ang lahat dahil sa iyo. Siyempre, narito ako para pasalamatan ng husto ang tunay kong tagapagligtas. Kung nakapasok ka man, kakayahan mo iyon. Wala itong kinalaman sa akin. Inis na inis ako sa iyo. Nagpapaka-inosente ka na naman. Dahil lang ba ito kay Ginoong Lee? Kayang-kaya kang iangat ni Ginoong Lee, at kaya ka rin niyang pabagsakin hanggang sa masira ka. Salamat sa paalala, Supervisor Liu, ay mali. Manager Liu pala. Pero mas mabuting ayusin mo na lang ang sarili mong buhay. Baka mamaya ay masisante ka na naman sa kumpanya, at baka wala na namang kumpanya ang tumanggap sa iyo. Walang hiya ka, anong sinasabi mo? Ikaw? Ang sampal na ibinigay mo noon, ibabalik ko lang sa iyo. Bruha ka. Pagbabayarin kita. Tingnan na lang natin. Ang walang hiyang si Jian Weiwei ay isa talagang malas sa buhay. Noong mga nakaraang araw, kami ni Yuntian ay nalinlang niya ang isang simpleng pulseras. Nagawa niyang singilin ako ng $100,000,000. Siguradong pagbabayarin ko siya. Isa lang siyang kakagraduate na estudyante at galing pa sa probinsya. Paano siya nagkaroon ng ganoon kalakas na loob para paikutan tayo sa kaniyang mga kamay? Hay, ano sa tingin niyo? Ang taong nasa likod niya, posible kayang si... Imposible. Hinding-hindi iyan magiging si Ginoong Lee? Napakataas ng pamantayan ni Ginoong Lee. Paano niya magugustuhan ang hamak na babaeng gaya ni Jian Weiwei? Papa. Huwag mo akong tawagin papa, dahil hindi mo ako tatay. Nalaman ko lang kanina, mula sa account ng kumpanya, na kumuha ka ng $100,000,000. Ngayon, sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang $100,000,000 na iyon? Tama na iyan, masama sa katawan ang sobrang galit, kumalma ka na. One Air, ang $100,000,000 na iyon, para sa ating pamilyang Xiao, kahit hindi iyon ganoon kalaking halaga, natatakot lang kaming mag-asawa na baka maligaw ka ng landas. Nung ipinanganak kita noon, naging mahina ang katawan ko. Ngayong sa pamilyang Xiao, ikaw na lang ang kaisa-isang tagapagmana. Sa hinaharap, ang napakalaking negosyong ito, hindi ba't ikaw lang din naman ang mag-isang magmamana nito? Mama, alam ko po iyon. Mula noong bata pa ako, ikaw na po ang pinakanagmamahal sa akin. Ang pera pong ito, hindi ko naman ginastos sa kung saan-saan lang. Hindi po ba matagal na gustong makipagtulungan ni Papa kay pamilyang Lee? Ginamit ko ang $100,000,000 na ito para magkaroon tayo ng koneksyon kay pamilyang Lee. Kahit medyo malaki ang naging kapalit,
Pero kung magtatagumpay ang pakikipagtulungang ito, ang pakinabang nito ay higit pa sa inaasahan nyo. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Pa, sa isang napakahalagang bagay na tulad nito, paano po kita magagawang pagtaguan ng katotohanan? Pa, sa tingin ko, ay maaari tayong magdaos ng isang pagtitipon para sa ating industriya. Si Ginoong Lee ang nangungunang tao doon, at sigurado akong hindi niya tayo matatanggihan sa pagkakataong ito. Papa? Sige na, Papa. Ang pagkaing masustansya na inihanda para kay Mrs., handa na ba? Huwag po kayong mag-alala, CEO. Ako na po mismo ang nagbabantay sa bagay na yan. At saka po pala, ito ang galing sa pamilyang Xiao. May ihahanda silang pagdiriwang sa darating na 2 araw. Ito po ang kanilang paanyaya. Galing sa pamilyang Xiao? Ay naku, sobrang curious lang ako. Kung anong klaseng babae kaya. Ang nakapagpaamo sa ating matandang Lee na parang yelo sa sobrang lamig? Uncle. Uncle? Tapos na ang trabaho mo? Opo. Pagod ka ba? Sino po siya? Magpapakilala lang ako. Ako si Yeshixuan. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ng asawa mo. Ilang taon ka na ba, bata? Iyang si Lee Huaijing. Hindi naman siguro menor de edad ang kinuha niya, di ba? Huwag kang mag-alala. Kakampihan ka ni kuya. Huwag kang ang maingay. Tawagin mo siyang ate. Pinatatawag mo sa akin ang batang ito bilang ate? Kapag kumalat ito, paano pa kung si young master ng pamilya ay makakaharap sa Cloud City? Bahala ka sa buhay mo, pero ang pangalang ate ay kailangan mong itawag sa kanya. Kumusta, ate? Hindi ka ba sasagot? Opo. Grabe naman. Masyadong malambing kayong dalawa. May tao pa rito, oh. Konting hiya naman. Hindi ka pa ba aalis? Sige na. Sige. Alam ko namang panggulo lang ako. Heto na ang huling tanong ko. Matagal kang naging mag-isa? Kumusta naman ang pakiramdam na may kasama na? O sige na. O, teka pala. Iyong party sa Xiao Industries bukas. Huwag mong kalimutang pumunta. Party? Gusto mong pumunta? Opo. Dati kasi sa TV ko lang nakikita ang mga magarbo at malalaking saloobin ng mga mayayaman. Naisip ko noon, kung sakaling makapasok ako roon, itatanong ko talaga. Itatanong ang ano? Itatanong ko kung masarap ba ang mga cake nila roon, kung masarap din ba ang mga inumin, at bakit puro negosyo lang ang pinag-uusapan nila. Ikaw talaga? Ang hilig mo sa pagkain. Tara na, ipagluluto ka ng asawa mo sa bahay. Uwi na tayo. Hala? Bakit wala man lang akong magandang damit na mahanap? Masyadong mura itong suot ko. Kapag pumunta ako sa party, hindi kaya mapahiya si Tito dahil sa akin? Hello po, Tito. Little girl, anong ginagawa mo? Ginagawa ko po ang huling paghahanda para sa party. Medyo busy ako sa trabaho ngayon. Papatuntahin ko na lang si Afeng para sunduin ka at para maayusan ka na rin niya. Wag na po. Okay lang. Kaya ko na po itong ayusin. Wag po kayong mag-alala. Paniguradong magugulat silang lahat sa ganda ko mamaya. Anong ginagawa mo? 7-star hotel ang lugar na ito. Hindi pwedeng pumasok ang walang invitation. Sa itsura mong iyan, gusto mo lang yata makisawsaw sa libreng pagkain. Anong pinagsasabi mo? Para hindi mapahiya si Tito, gumastos ako ng $1,000 para sa ayos ko, pati na sa napili kong damit. Malinaw naman na maganda ang suot ko. Jian Weiwei, para kang linta na hindi matanggal. Bakit ba? Kahit saan kami pumunta, nakasunod ka palagi? Gusto mo na naman bang manloko? Magkano bang pambayad ang gusto mo? Umalis ka sa dinaraanan ko. Jian Weiwei, ang talas talaga ng dila mo. Pero, sa hitsura mong iyan, andito ka ba para mag-perform? Alam kong mula nung naghiwalay tayo masyado kang naapektuhan, pero hindi naman kailangang hamakin mo ng ganyan ang sarili mo. Nakakahiya ka talaga. Jiang Yuntian, masyado kang bilib sa sarili mo. Nakakasuka kang tingnan. Grabe. Tandaan mo ito. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga walang hiyang katulad mo. Pinapayuhan kita. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Naintindihan mo? Ako, hamak. Jiang Yuntian, bakit ikaw? Gaano ka ba kataas? Hindi ba't ikaw ang laging sumasamba sa iba? Tumahimik ka.
Security. Paalisin mo na agad ang masamang babaeng ito dito. Ngayong gabi ay ang parte ni pamilyang Xiao. At kapag ang masamang babaeng ito ay nakaabala sa ating mga iginagalang na panauhin, pananagutan mo ba yon? Uy, anong ginagawa ninyong lahat at nakaharang kayo sa pinto ng hotel? Nanonood ba kayo ng unggoy? Kakaiba pala ang taste mo. Ayos ka lang ba? Nasaan na kaya ang lalaking si Matandang Lee? Bakit kanya pinayagang magpunta rito ng mag-isa? Sinabihan ko si Uncle na wag na akong sunduin. Hindi ko akalain na magkakaproblema pa uli. Ikaw po siguro si Ye Shixuan yung Master Ye, tama? Ngayong nakita na kita, totoo nga na napakakisig mo at talagang kahanga-hanga po kayo. Maganda ka nga. Anong pangalan mo? Ako po si Liu Qinghe. Pinsan po ako ni Wan Er. Huwag mong kalimutang ilak ang pinto mo mamayang gabi. Bakit kaya naging magkaibigan si Uncle sa taong tulad nito? Hindi kaya siya rin. Ay kung sino-sino lang ang pinapatulan? Sige na. Sige na. Magsisimula na ang wine party, pumasok na tayo sa loob. Sige, sarili ko muna ang kaligtasan ang iintindihin ko. Pero, balak mo ba talagang isuot yan bilang partner ni Huaijing? Dakilang CEO Lee, dinala ko na ang makakasama mong babae. Bakit si Ginoong Lee humanap ng gaya ni Jian Weiwei na hamak na babae para maging date niya? Hayaan mo siyang magpasikat dahil mapapasakin din si Lee Zunjing sa huli. Wan Er, hindi ba't kayo na ni Jiang Yuntian ang magkasama? Saka may asawa na si Ginoong Lee. Ano naman kung may asawa na siya? Pwede pa rin naman silang maghiwalay? Tungkol naman kay Jiang Yuntian? Isa lang naman siyang laruan na walang halaga. Pagkatapos paglaruan, syempre itatapon na rin siya. Napakaganda mo ngayon. Si Ye Shixuan ang nag-ayos sa akin. Siya? Opo. Uncle, magkaibigan ba talaga kayong dalawa? Bakit mo na itanong? Kahit na magaling. Ang taste niya sa forma. Pero, sa tingin ko ay medyo creepy siya. Kanina lang sa pinto, ni-flirt niya pa si Liu Qinghe. Mula ngayon, lumayo ka na sa kanya. Uncle, hindi ka ba katulad niya? Na kapag nakakita ng magandang babae, ay titibok agad ang puso mo? Anong klaseng tanong yan? Baliw ka na ba? Sa isip at mata ko, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Sa buong buhay ko, sa'yo lang tumibok ang puso ko ng ganito. Walang hiya itong si Jian Weiwei. Kumapit nga siya sa mayamang si Ginoong Lee. Yuntian, ang makitang ang dati mong nobya ay inagaw ng iba, hindi ba masakit iyan sa damdamin? Ano ang sinasabi mo, Wan Er? Sa puso ko ay wala na si Jian Weiwei. Ano naman ngayon? Ilang taon din ang pinagsamahan ninyo? Naiintindihan kita, Yuntian. Sigurado akong ayaw mo ring ang dati mong nobya na iniwan mo na ay tumapak sa ulo mo balang araw at maghari-harian, di ba? Kung mangyayari iyon, hinding-hindi na kita rerespetuhin. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na iyon. Wan Er, may naisip ka bang paraan para turuan ng leksyon ang babaeng iyon? Pupunta lang po ako sa banyo. Sige, mag-iingat ka. Ginoong Lee, nahihilo ako ng kaunti. Pakiramdam ko ay mababa ang asukal ko. Maaari mo ba akong ihatid sa kwarto ko para kumuha ng gamot? Binibining Xiao, kahit sino rito ay maaaring sumama sa iyo. Ginoong Lee, hindi mo pa rin ba ako napapatawad dahil sa huling nangyari? Ginoong Lee, kung hindi pa ako pupunta ngayon, hihimatayin ako. Ginoong Lee, baka naman gusto mong pumasok muna sa loob para magpahinga kasama ko? Sina Ginoong Lee at Binibining Xiao talagang bagay na bagay sa isa't isa, kapwa mayaman at disente. Isipin nyo
Kung sila ang magkakatuluyan, ang kumpanya bang ito ay mapupunta sa pamilyang Lee o sa Xiao? Sa tingin ko sa kilos ni Ginoong Lee, mukhang takot at sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. Tiyak na ang kumpanya ay mapapangalanan kay Xiao. Anong gagawin mo? Jiang Yuntian, kapag itinuloy mo pa to, sisigaw na ako para humingi ng tulong. Hihingi ng tulong? Tatawag ka doon sa Cloud City na may hawak ng kapangyarihan sa Ginoong Lee. Huwag kang masyadong inosente. Jian Weiwei, isa ka lang probinsya nang wala namang alam. Iniisip mo bang gusto ka talaga niya? Pinaglalaroan ka lang niya. Bakit naman siya magkakagusto sa'yo? Anong pakialam mo sa mga ito? Tapos na tayo. Ngayon ko lang napansin na maganda ka pala, parang lalo ka pang nagiging kaakit-akit bilang babae. Bitawan mo ako. Aba, nung tayo pa, kahit humawak man lang ng kamay ayaw mo, napaka-presentableng kumilos. Pero ngayon, nang makakita ka ng mayaman, kumapit ka rin naman pala agad sa kanya. Ngayon, sisiguraduhin kong mapapasakin ka na. Jiang Yuntian, huwag mo akong hawakan. Mapaparusahan kita. Hindi pa ako kasal. Pagsisihan mo. Walang hiya ka. Tuturuan pa kita ng leksyon. Kapag nangyari sa aking asawa na may masamang mangyari sa kanya, ikaw ang pananagutin ko. Lagot ka. Parurusahan kita. Feng, ang monitoring sa hotel ngayon. Alam ko na po, sira na yun kanina pa. Napakatapang ng iyong asawa. Kailangan mag-ingat ka, CEO. Bakit kailangang mag-ingat? Ang pananakit sa tahanan ay pwedeng maulit ng paulit-ulit. Ano bang alam mo? Wala kang ang girlfriend? Umalis ka na. Opo. Sige, matitikman mo ang galit ko. Ginoong Lee. Ginoong Lee, nakita mo naman ang lahat. Si Jian Weiwei, na isang walang hiyang babae, walang galang at walang pinag-aralan. Dapat ay nananatili lang siya sa ilalim natin. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang magpapakita pa sa harap namin. Layas? Bakit ang galing mo naman, Mrs.? Hindi mo man lang binigyan ang asawa mo ng pagkakataong iligtas ka. Uncle, mayroon bang namamagitan sa inyo ni Binibining Xiao? Wala kaming anumang relasyon. Ginoong Lee, gusto mo bang sumama sa loob para magpahinga muna? Alam ko na interesado ka ngayon kay Jian Weiwei, pero tayo naman talaga ang bagay para sa isa't isa, hindi ba? Hinding-hindi mo siya mapapantayan. CEO, hindi po ito maganda. Nawawala po si Miss Gia. Pasensya na, Uncle. Pinagduudahan kita. Kumusta ka? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Mula pagkabata, sanay na ako sa mabibigat na trabaho. Marami akong lakas, kaya kong parusahan ang sinuman. Mula ngayon, hindi mo na kailangang maging masyadong matapang dahil may asawa ka na. Sa susunod, kahit anong mangyari, ako na ang bahala sa'yo. Hindi biro ang tagal ng panahon ng pagkawala ninyong dalawa. Huwag mong sabing, bata pa si little sister-in-law, kaya dahan-dahan lang kayo sa ginagawa niyo. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kung ano-ano, sasabihan ko si Old Master Ye na itigil ang pagbibigay sa iyo ng pera, paano ka na niyan makikipag-date sa mga babae? Ay, sige na, sige na. Alam mo talaga kung paano ako pasunurin. Tingnan mo, nandito na si Xiao Zhenyuan. Hoy, pa, nandito po ako. Sina Ginoong Lee at Binibining Xiao, kapag magkasama, bagay na bagay talaga sila. Tadhana talaga ang naglapit sa kanila. Tama ka. Nakita ko lang sila kani-kanina doon sa loob ng kwarto. Na sobrang sweet sa isa't isa. Sa tingin ko, pakasal na sila sa lalong madaling panahon. Kayong dalawang mahilig magchismis? Saang banda sila naging bagay? Kung pag-uusapan ng pagiging bagay, kami iyon ni Binibining Xiao. Dahil hamak na mas, bata ako kaysa kay matandang Lee. Sa pakiramdam ko, parang pamilyar sa akin si President Xiao. Si President Xiao ay katulad ko, hindi siya madalas nagpapakita sa publiko. Paano mo siya nakilala? Siguro na mamalikmata lang ako. Hindi nga, may pagkakapareho nga talaga silang dalawa. Matagal ko nang nabalitaan ang pangalang Ginoong Lee, at ngayong nagkaharap na tayo, totoo ngang kakaiba ang iyong husay, isang kang maginoong tao. Salamat po sa inyong puri, President Xiao. Ang binibining ito,
Siya ba ang kasama ni Ginoong Lee? Napakaganda niya. Oo nga pala. Nabanggit sa akin ni Waner na gumamit siya ng $100 million para buksan ang pintuan ng pagtutulungan sa pagitan ng dalawang pamilya ng Lee Xiao. Mukhang sa hinaharap, sama-sama nating gagawin ang mga himala sa mundo ng negosyo. Paumanhin po, President Xiao, mukhang may maling pagkakaunawaan dito. Ang $100 milyong na iyon ay pambayad para sa sirang pulseras ng kasama ko. Tungkol naman sa sinasabi mong negosyo, sa tingin ko ay wala namang ganoong nangyayari. Ano? Ang kasama ni Ginoong Lee ay siguro galing sa isang tanyag na pamilya. Ang pulseras na iyon ay nagkakahalaga pala ng $100 milyong. President Xiao, hindi po. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Binigay lang po sa akin ng tito na ito ang pulseras na iyon, kaya naman napakahalaga nito para sa akin. Sabi nila sa mga balibalita, hindi raw malapit sa mga babae si Lee Zunjing, ngunit napasunod pala siya ng isang batang dilag. Ang negosyo naman, dapat ay para sa ikabubuti ng lahat. Dahil pumayag si Ginoong Lee na magpakita at dumalo sa piging na ito, tingin ko ang pagkakataon ng ating pamilya para magkatulungan sa hinaharap ay napakalaki pa rin. Gusto lang niyang pumunta dito para maglibang, kaya isinama ko siya. Hindi ko akalaing si Ginoong Lee ay may malambot din palang puso. Sige, ngayong araw ay mag-inuman muna tayo. At huwag na muna nating pag-usapan ang trabaho. Halika, para sa inyo ang tagay na ito. Tito, parang pakiramdam ko po, ay mukhang hindi niya ako gaanong gusto. Bilang babae ni Li Huaijing, hindi na kailangang pakialaman ng iba kung magugustuhan kanila. Bakit mo ako pinitik? Siyempre, para ang maliit mong ulo na puno ng kung ano-anong iniisip ay luminis lahat. Hay naku, matandang Lee. Huwag mo na masyadong protektahan ang asawa mong iyan. Tara na, ipakikilala kita sa mga bagong kaibigan. Sige, pumunta na muna kayo. Gusto ko munang kumain doon. Sige, mauna muna ako, babalik ako agad. One-Air isa lang siyang probinsyanang Baduy. Kahit gaano pa siya kaganda manamit, anong saysay? Ang isang pipit ay hinding-hindi magiging isang agila. Tingnan mo kung paano siya kumain kanina. Daig pa ang isang patay gutom. Galing lang naman siya sa isang liblib at mahirap na lugar, kaya natural lang na ganyan siya. Itatapon din lang naman ang mga cupcake na ito sa basurahan. Mabuti pang isalaksak na lang lahat sa bunganga niya. Anong balak ninyong gawin? Hindi ba't mahilig kang kumain? Heto, kumain ka pa. Tumigil ka! Lagot na. Ayos ka lang ba? Sir. Anong nangyayari dito? Zhao Zhenyuan? Ganito ba ang paraan mo ng pagtrato sa bisita? Nagawa mong hamakin ang taong dala ko. Gusto ba ninyo sa Xiao Group na tuluyan ng mabura sa Cloud City? Kilala ko si Ginoong Lee ng maraming taon. Pero ito ang unang beses na nakita ko siyang magalit ng ganyan katindi. Sino kaya ang babaeng yakap niya? Para sa isang bilyonaryong tulad ni Ginoong Lee, sinong babae ang hindi gustong mapalapit sa kanya? Sa tingin ko, ang batang iyan ay may kakaibang plano. May kakaibang plano? Ano naman ngayon? Basta't gusto siya ni Ginoong Lee, siguradong tapos na ang pamilyang Xiao ngayon. Ginoong Lee, naniniwala akong mayroon lang itong malaking pagkakaunawaan, One-Air. May kinalaman ka ba sa nangyaring ito? Si Liu Qinghe ang may gawa, wala akong ginawa. One-Air, ikaw. Nasa harap na natin ang katotohanan. Humingi ka na agad ng tawad kay Ginoong Lee. Wag na. Kung ang tawad ay walang katapatan, hindi ko iyan tatanggapin. Isang maayos na party, ginulo mo ng ganito. Bilang si Xiao Zhenyuan, paano ako nagkaroon ng anak na gaya mong walang pakialam sa seryosong bagay? Pa. Tumahimik ka. Umuwi ka na agad at pag-isipan ng iyong mga mali. Yang madam, medyo mabigat itong mga gulay. Hayaan mo nang ako ang magbitbit. Hay nako, Tiwi Zhang, kanina mo papaulit-ulit na sinasabi iyan. Malapit na naman tayo sa bahay. Oh, ang mabait kong kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita ah. Kuya? Mukhang hindi siya mabuting tao. Kailangan ba nating tumawag sa 911? Anong 911? Ako ang tunay niyang kuya. Wag na po, Tiwi Zhang. Mauna na po kayong umuwi. Itabi niyo po ang paborito niyang ribs. Sige na, umuwi na po kayo. Oh, mahal kong kapatid. Mukhang maginhawa ang buhay mo ngayon. Tingnan mo nga itong mansyon. Napakagara.
Tiyak na malaki ang halaga nito, di ba? Hindi magandang mag-usap dito. Lumipat tayo ng lugar. Magandang dilag. Kuya, bakit ka nandito? Weiwei, natatandaan mo pa ba noong bata tayo na naging mabait sa iyo si Kuya? Noong bata ka pa, nang pinarusahan ka ni Papa sa puno? Si Kuya pa rin ang nagpababa sa iyo, hindi ba? Kuya? Sa pagkakataong iyon, nagnakaw ka ng pera pambili ng sigarilyo. Sige na. May isa pa, noong taglamig. Noong pinaglaba ka ni Mama gamit ang malamig na tubig, si Kuya ay palihim na naglagay ng mainit na tubig sa palanggana mo, kaya hindi nagyelo ang mga kamay mo. Tama ako, di ba? Kuya, mga damit mo ang nilalabhan ko noon. Tama na. Kahit na ano pa ang mangyari, ako ang tunay mong kuya, ang pamilya mo, ang pinakamabait sa iyo. Sa buhay ngayon, dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ano ang gusto mo? Diretsuhin mo na ako. Medyo kapos si kuya ngayon, bigyan mo naman si kuya ng kaunting pera. Magkano? 10,000 dolyar? 100,000 dolyar? Kuya, ano bang ginawa mo? Nagpasugal ka na naman ba ng hindi nalalaman ni na mama at papa? 1,000,000 dolyar. 1,000,000 dolyar? 1,000,000 dolyar? Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Ang sweldo ko buwan-buwan ay 6,000 dolyar lang. Pagkatapos kong panggasto sa pagkain, halos wala na ring natitira sa akin. Weiwei, wag ka na sa aking umarte na parang wala kang pera. Sino ba sa baryo ang hindi nakakaalam na may kinalaman ka ngayon sa isang bilyonaryong CEO na nakatira ka sa marangyang mansyon at may mamahaling kotseng sumusundo sa iyo? Ngayong ang simpleng probinsyana ay asawa na ng isang CEO? Di na natin pag-uusapan niyan, basta kaming mga kamag-anak mong hirap na hirap sa buhay, bigyan mo man lang ng panggastos, kahit pa konti-konti lang, di ba? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang chismis na iyan. Wala akong nilalanding mayaman, at ang lahat ng ginagastos ko ay sarili kong pinagpaguran. Weiwei, ngayong nakaangat ka na sa buhay, hindi mo na ba kikilalanin ang sarili mong kapatid? Sasabihin ko sa iyo, hindi ko akalain na noon ay hindi ko napansin, na ganyan ka pala kamapang lait sa mahirap. May 60,000 sa card na ito, na buong hirap kong ipon. 60,000 lang? Ginagawa mo ba akong pulubi, na basta mo na lang tatabuyin ng ganoon? Kuya, tanungin mo ang sarili mo. Mula noon hanggang ngayon, si Pamilya Gian ay may ginasta ba sa akin? Weiwei, natuto ka na ring magkwenta sa akin ngayon ano? Kapatid mo ako? At ganoon mo na lang ba kanyakis na makita ang sarili mong kapatid na saktan ng mga pinagkakautangan ko at maparusahan ng husto? Sinasabi ko sa iyo, kulang ang nag-iisang anak ni Pamilya Gian na magpapatuloy ng pamilya natin. Kapag nalaman ni na mama at papa na pabayaan mo ako, yak napaparusahan ka nila. Dahil ikaw naman ang tanging tagapagmana ni Pamilya Gian, doon ka pumunta kay papa. Dahil ikaw ang kanyang paboritong anak na lalaki, siguradong gagawa siya ng paraan para sa pera mo. Mahal kong kapatid, huwag ka na magalit. Magkapatid naman tayo. Hindi ba ito yung asawa ni Matandang Lee? Bakit siya nasa cafe na may ibang lalaki at nagkakalapit pa sila? Huwag mong sabihing nagtataksil siya kay Matandang Lee. Hello, Matandang Lee, may malaking gulo? Matandang Lee, ang misis mong si Matandang Lee ay nasa coffee shop kasama ang isang lalaki at parang may ugnayan silang dalawa. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang puntahan ko para turuan ng leksyon ng lalaking iyon? Nasaan? Gian Tianchi, naibigay ko na ang lahat sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Kapag hindi ka pa tumigil, sisigaw na ako ng tulong. Mahal kong kapatid, huwag ka nang magalit. Magkapatid naman tayo. Paniguradong hindi mo matitiis na makitang parang isang hamak na kriminal na hinahabol ng mga tao at walang mataguan ng kuya mo, di ba? Nangangako ako, kapag nalagpasan ko lang itong krisis na ito, sisiguraduhin kong hindi na ako magsusugal kailanman. Brother Biao. Brother Biao, parang awa mo na? Brother Biao, hindi ba sabi mo pwede pang ipagpaliban ng 2 araw ang bayad? Palaruin mo muna ako ng ilan pang beses. Kapag nanalo ako ng malaki, babayaran ko talaga kayo. Gian Tianci, tingnan mo tong mabuti. Kilala mo ba kung sino ako? Jiang Yuntian? Bakit ikaw iyan? Hindi ba ikaw ang boyfriend ni Weiwei? Iisang pamilya lang naman tayo. Para sa mga katulad ninyong hamak na tao, sa tingin mo ba ay bagay na ituring tayong iisang pamilya? Ha? Dahil ba kay Jian Weiwei kaya ka nagagalit? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pagbalik ko ay tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi mo na siya kailangang turuan. Pumunta ako rito para bigyan ka ng paraan. Isang paraan para makabayad. Isang paraan para mabayaran ang utang mo. Anong ginagawa mo? Luluhod na ang kuya mo? Hindi pa ba sapat iyon? Teka muna. Ikaw, Lululuhod sa harap ng marami para magmakaawa ng pag-ibig? Gagawin mo talaga iyon?
Naku, ito si Matandang Lee. Hindi ba mainitin ang ulo niya dati? Bakit hinahayaan niyang makuha ng iba ang babae niya at nagpapabaya siya ngayon? Matandang Lee dito. Matandang Lee, salamat at nakarating ka rin sa wakas. Sinasabi ko sa iyo, kakaganap lang lumuhod noong isa. Itong karibal mo sa pag-ibig, mukhang hindi siya basta-basta. Ay, Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Uncle, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Ako ang kuya niya. ikaw ang kuya niya? Tunay bang kapatid o kuryente lang? Ano bang pakialam mo? Wala naman akong pakialam. Nakikita ko lang sa inyong dalawa. Hindi kayo magkamukha. Ang isa ay napaka-cute at maganda. Samantalang ang isa naman, ang dumi at ang pangit mo tingnan. Hindi mo ba alam? Anong kalokohan ba ang pinagsasabi mo? Kami ni Weiwei ay galing sa iisang sinapupunan. Paanong hindi kami magiging magkamukha? Sino ka ba? Wala ka bang ibang magawa? At kailangan mo pang makialam sa pamilya namin? Ako ang... Uncle, wag mong sasabihin sa aking kuya ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Bakit? Nahihiya ka ba dahil matanda na ako? Hindi. Isang lalaki at isang babae, sa harapan ng maraming tao ay magkasama kayo? Ano bang pinag-uusapan nyo? Kayong mayayaman? Wala siyang pera, driver lang po siya. Tungkol sa sinabi nyo, pag-iisipan ko po iyan ng mabuti. Umalis na po kayo. Sige, wag mo kaming paghihintayin ng matagal. Hoy, ang ayos nyo kung manamit para sa isang driver na nagmamaneho para sa iba, hindi kaya nandito ka lang para lukuhin ang mga bata pang babae? Alis. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yung lalaki kanina, totoo bang kapatid mo siya? Opo. Bina-blackmail ka ba niya? Hindi po, Uncle. Busog na po ako. Mauna na po akong magpahinga sa kwarto. Tiwijang. Kunin mo ang pagkain at dalhin mo sa kanya. Kapag hindi siya kumain, hindi siya makakatulog ng maayos. Sige na. Feng, may kailangan kang hanapin para sa akin. Walang hiya, malas naman. Daan-daang libong dolyar na naman ang natalo sa akin. Huwag kang humarang sa daan. Aba, bakit nandito ang driver na ito? Bakit mo? Ginugulo si Jian Weiwei kanina? Anong pakialam mo? Sino ka ba? Huwag mong sabihin ang matanda at pangit na driver na gaya mo ay balak siyang ipagtanggol? Bigyan mo ako ng $1,000,000. May utang ba siya sa iyo? May utang siya kay pamilya Jian. Hoy, sasabihin ko sa iyo, sinuway niya ang gusto ng tatay ko at nagpumilit na magpakasal sa isang hamak na construction worker. Tapos ay hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa pamilya. Ngayong kailangan ko ng tulong, sino pa ba ang dapat tumulong sa akin kundi siya? Ganyan niyo pala siya saktan noon pa. Feng. Hoy, anong gagawin mo? Ikaw, mananakit ka sa harap ng maraming tao, labag yan sa batas. Subukan mong muling guluhin si Jian Weiwei. At hindi lang ito ang aabutin mo. Weiwei. Po? Sa susunod na 2 araw ay kaarawan ng anak ni pamilyang Xiao na si Xiao Wan-er at nagpaunlak sila na magdaos ng isang handaan. Tingnan mo, ang imbitasyon ay nasa akin na. May mahabang pagtutulungan ng pamilya Lee at pamilyang Xiao kaya tamang-tama ang pagkakataong ito para maisama kita at makakilala ng ibang tao. Sige po. Pero sa mga susunod na araw din ang aking kaarawan. Bakit? Wala po. Hindi ko akalaing pareho pala kami ni Xiao Wan-er na may kaarawan sa araw na iyon. Hoy, ikaw, kumuha ka nga ng isang bote ng alak para sa akin. Sa ganda mong iyan, na nagtatrabaho lang bilang server, sayang naman at nakakaawa. Gusto mo bang pag-isipan na sumama na lang sa akin? Huy, anong ginagawa mo? Ang tapang mo naman, lalo tuloy kitang nagugustuhan. Huy! Bitawan mo ako. Sir, bakit po kayo nandito? Sa birthday party ko sa susunod na 2 araw, nandoon sina Li Huaijing at Jian Weiwei. Pupunta rin sila. Kung ano ang dapat mong gawin, alam mo na dapat, di ba? Alam ko po. Ibubunyag ko lang naman sa lahat ang naging relasyon namin ni Jian Weiwei para tuluyan na layuan ni Li Huaijing si Jian Weiwei, di ba? Kapag tuluyan na siyang iniwan at binaliwala, magagawa mo ng ipagmalaki ang sarili mo sa harap niya. Ang bait talaga sa akin ng aking Wan-er. Sino ka ba? Lakas ng loob mo, nasaktan mo ako. Ako ang boyfriend niya.
Babae ito ni Jiang Yuntian. Lakas ng loob mong hawakan siya? Gusto mo na bang malagay sa panganib? Jiang Yuntian? Sa rami ng mga mayayamang anak, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Ang boyfriend ng isang server. Siguradong isa lang iyan na taga-deliver ng pagkain. Ang ganda sana ng birthday party na ito, kung hindi lang dahil sa dalawang nanggugulo na sumira sa eksena, si Binibining Xiao, hindi ba siya nagagalit? Dahil anak siya ng pamilya-pamilyang Xiao, natural na mahaba ang pasensya niya. Binabalaan kita? Kapag ginalaw mo ulit ang girlfriend ko, pagbabayarin kita. Ang pagkakamali ko ay, noong maghiwalay tayo dati. Hindi ko dapat sinayang ang pagmamahal mo. Dati mahal na mahal mo ko. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Sa agahan, tanghalian at hapunan ko, ikaw ang palaging nagluluto. Ang lahat ng mga damit ko, ikaw ang naglalaba. Noong wala pa akong pera, nagagawa mo pang tumulong sa akin kahit sa mahirap na paraan. Weiwei, magkabalikan na tayo. Weiwei? Weiwei? Jiang Yuntian. Matagal na tayong tapos. Bitiwan mo ako. Grabe naman maghabol. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Balita ko, mayroong nagpapakahirap, kumita lang ng pera. Ang isang hampaslupang gaya niya ay hindi dapat nandito sa selebrasyon ng kaarawan ni Binibining Xiao. Sa tingin ko, dapat na silang palayasin dito. Subukan nyo lang. Uncle. Bitiwan mo siya. Ito si Jiang Cheng mula sa pinakamayamang pamilya na Ginoong Li. Ibig bang sabihin nito, ang babaeng ito ay hindi lang basta isang serbidora? Siya ba ang panauhin ni Ginoong Li? Paano nangyari yon? Ang Ginoong Li ang ating pinakamataas at marangal na pamilya sa Cloud City. Maraming babae ang sumusubok makuha ang atensyon niya, pero lahat sila ay tinatanggihan. Bakit naman siya lalapit sa isang hamak na serbidora lang? Sa palagay ko, sa buong Cloud City, ang tanging nababagay kay Ginoong Li ay si Binibining Xiao lamang. Ginoong Li, kahit na isa kayong presidente ng Lee Group at malayo ang agwat ko sa inyo, pero hindi mo pwedeng agawin ang girlfriend ko. Jian Weiwei, isa kang hampas lupa. Bitiwan mo siya? Sabi ko bitiwan mo siya. Hindi mo ba ako naririnig? Mukhang ipinagtatanggol ni Ginoong Li ang isang babaeng walang modo. Dahil sa ginagawa niyang iyan, saan na lang ilalagay ni Binibining Xiao ang mukha niya? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Li. Wala naman silang masamang intensyon sa mga sinabi nila. Nagbibiro lang sila. Kung ang taong pinoprotektahan ko na si Li Huaijing ay bibigyan ng kung ano-anong bansag, pababayaan ko na lang ba ang mga chismoso? Kung sa tingin nyo, ayaw nyo na sa posisyon ninyo ngayon, wala akong problema na palitan kayong lahat. Ginoong Li, bakit mo ba ito sinasabi sa amin? Sa bawat pagkakataon ay ibinibigay namin sa iyo ang buong respeto, kaya kailangan mo rin kaming irespeto. Ginoong Li, simulat sa pool, palaging may mga magagandang babaeng nagdadala ng malas. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Lahat ng ito, siguradong pakananin na Xiao Wan-er at Jiang Yuntian para pagmukaing kahiyahiya. Ang matanda sa harap ng 10 malalaking pamilya, dahil lang sa akin. Hindi ko sila pwedeng hayaang magtagumpay. Makinig po kayong lahat, huwag kayong magkamali. Walang espesyal na ugnayan sa amin ni Ginoong Li. Isa lamang akong empleyado niya. Weiwei, ano bang ginagawa mo? Sir, hindi ba tangkul ko tingnan? Ang galing mo, Jian Weiwei. Sa wakas ay nalaman mo rin kung ano ang totoo mong lugar. Alam nating lahat na matatalino at mapagmasid kayo. At ang kapangyarihan ni Huaijing ay kitang-kita naman natin dito. Kaya kung anong klaseng asawa ang pipiliin niya, sigurado akong alam nyo na sa loob nyo kung sino talaga iyon. At tiyak na hindi iyon ang katulad ng mababang babaeng nasa harap natin. Ma, bakit? Maayos lang ako, sir. Kahit konting pasakit ay kaya kong tiisin, sapat na sa akin. Na alam kong sa puso mo ay mabuti ka sa akin, iyon lang ang mahalaga. Sa mga salita mong iyan, Madam Wang, panatag na po ang loob namin. Magandang araw po, tita. Ako po si Wanner. Hindi ko po inaasahan. Nadadalo po kayo sa aking handaan para sa aking kaarawan. Ikaw ba si Xiao Wanner? Napaka-classy at napakaganda mo nga. Meron ka na bang boyfriend? Wala pa po. Sa tingin ko, bagay na bagay ka sa ating Huaijing. Bukod sa katotohanang, mas matanda si Huaijing, lahat naman sa kanya ay mahusay na. Tita, tingin ko po ay mabuti nga na may edad na dahil siguradong mas maalaga sila. Ganyan nga dapat. Ikaw ang nararapat na mapangasawa ng aking pamilya, Li. Mamaya ay kakausapin ko ang iyong mga magulang tungkol sa mga bagay na ito. Tita, alam ko pong gusto niyo ako,
Pero, tila mas mahalaga si Jian Weiwei kay Ginoong Lee. Tita, ano po ba talaga ang relasyon nilang dalawa? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong malinis at walang bahid ang pangalan ni Huaijing pagpapakasal niya sa iyo. Maraming salamat po, tita. Xiao Waner, ngayon ko lang nalaman na isa lang pala akong piyesa sa laro mo na itatapon mo na lang pagkatapos gamitin, ganun ba? Sa wakas at natauhan ka rin. Huwag mo akong sagarin. Kahit ang maamong kuneho ay nananakit din kapag nasagad kung mapuno ako. Hindi ko matiyak kung anong magagawa ko sa iyo. Jiang Yuntian, nagsama tayo ng 1 taon. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka? Ikaw, isa ka lang namang ganap na duwag at walang silbi. Lumayas ka? Tita, pa, ma. President Xiao, kumusta po kayo? Matagal ko nang nabalitaan na ang inyong anak na dalaga ay napaka-elegante at walang katulad ang ganda. Ngayong nakita ko siya, napakabait niya rin. Kayong mag-asawa, ang galing ninyong magpalaki ng anak. Napakagalang yun naman, Madam Wang. Sa pamilya namin, nag-iisa lang siyang anak, kaya hindi maiwasang medyo spoiled siya minsan. Pa, bakit ganyan ang sinasabi niyo tungkol sa akin? Ma, pagsabihan mo nga si Papa. Sige na, nasa harap tayo ng mga bisita. Itira mo naman ang dignidad ng anak natin. Kaya pala si Binibining Xiao ay pwedeng maging masyadong spoiled dahil ang kanyang mga magulang ay sobrang pampered siya. Anong problema? Uncle, inaantok na ako. Gusto ko na bumalik at magpahinga. Eksaktong-eksakto ang pagkaantok mo. Anong ginagawa mo? Bakit binuhat siya ni Ginoong Lee? Nasa harap ito ng maraming tao, hindi ba ito labag sa kagandahang asal? Tita, tingnan mo. Hinto, Tita, tingnan nyo. hinto. Huaijing, ano ba itong ginagawa mo? Pagod na si Weiwei. Ihahatid ko lang siya para makapagpahinga. Jian Weiwei, ikaw na naman. Bumaba ka diyan. Hindi po ako. Hindi sa ayaw kong bumaba, pero pinipilit ni Tito na buhatin ako. Ma, wala namang ginawang masama si Weiwei sa inyo. Kaya kung wala ng problema, mauna na po kaming umalis. Ikaw, talaga bang gusto mong bigyan ako ng sakit ng ulo? Tita, wag na po kayong magalit. Naniniwala ako na nadala lang ng galit si Ginoong Lee. Kahit anong mangyari, ang nanay pa rin ang pinakaimportante sa puso ng isang anak. Ginoong Lee, siguradong si Ginoong Lee ay nabilog lang ang ulo ng babaeng si Jian Weiwei. Waner, wag mo nang subukang pagtakpan si Huaijing. Sabihin mo, ang probinsya ng si Jian Weiwei na iyon, ano ba ang nakita niya doon? Bakit ang ating si Huaijing ay nahumaling ng husto sa kanya? Kani-kanina lang, hindi ba sinabi ni Madam Wang na gusto niyang ipakasal ang anak natin kay Ginoong Lee? Bukod sa mas matanda si Ginoong Lee sa kanya ng malaki, tingnan mo kung paano niya protektahan ang batang babaeng iyon. Parang wala namang pag-asa ang anak natin. Pero sa tingin ko sa batang si Waner, mukhang seryoso talaga siya kay Ginoong Lee. Pagdating sa pag-ibig, mahirap diktahan ang puso. Halika, puntahan din natin sila. Baka kung ano na namang gulo ang mangyari. Ginoong Lee, alam ko kung gaano kahalaga si Miss Jian Weiwei sa puso mo, na siya ay importante. Pero ang birthday party na ito ay matagal ko ring pinaghandaan. Kung aalis ka agad, edi ang birthday na ito ay magiging isang malaking kabiguan para sa akin. Narinig mo ba yon, Huaijing? Gusto lang ni One Air na samahan mo siyang mag-birthday, ganun lang naman kasimpleng pakiusap iyon. Hindi mo ba talaga siya mapagbibigyan? Hindi. Sa tingin ko ay naibigay ko na ang pagbati ko para kay Binibining Xiao. At ngayon ang gusto ko lang ay makasama si Weiwei. Ginoong Lee, gusto ko lang itanong, ano ba talaga ang wala sa akin na meron si Jian Weiwei? Dati ay handa si Jiang Yuntian para sa akin, nang walang pag-aalinlangan, ay iniwan na lang siya basta-basta. Kaya ba sa tingin mo, ang lahat ng lalaki sa mundo ay katulad lang ni Jiang Yuntian? Para sa akin, si Weiwei ang pinakamabuti at hindi niya kailangang ihambing ang sarili sa kahit na sino. Xiao Waner, niloko mo ako? Ginamit mo lang ako. Kailangan ba talagang sa harapan ko pa kayo magpakita ng tamis sa isa't isa? Ngayong araw na ito, pagbabayarin kita. Tatapusin kita. Ginoong Lee, mag-ingat ka.
Nurse, kamusta na po ang anak ko? Malakas ang nawalang dugo sa pasyente, kaya kailangan niya ng maraming isasalin na dugo. Sino sa inyo ang may type A na dugo? Type A? Type B po ang dugo ko, at type O naman ang asawa ko. Ang aming anak, paanong naging type A siya? Oo nga, baka naman nagkamali lang. Buhay ang nakataya rito. Paano mangyayari ang ganoong pagkakamali? Posible bang si One ay hindi namin tunay na anak? Uncle, ano po bang nangyayari? Feng, sa pinakamabilis na paraan, ay kumuha ka agad ng mga type A blood bag. Opo. Mabuti na lang at naaga pa ng pagdurugo. Ang pasyente ay ligtas na ngayon sa panganib. Kailan naman po kaya siya magigising? Siguro ay mamaya lang. Kailangan lang ng pamilya na tahimik na maghintay dito. Maraming salamat talaga kay Ginoong Lee. Kung hindi dahil sa mabilis mong pagdala ng blood bags, baka si One ay nalagay na sa malalang sitwasyon. President Xiao, huwag na kayong mahiya sa akin. Binibining Xiao, nasaktan siya dahil sa akin. Kaya sa susunod, na may kailanganin kayo, gagawin ko ang lahat para makatulong. Salamat. Hey, Geng, Xiao, ano pong nangyari sa inyo? Huwag po kayong mag-alala. Si Binibining Xiao ay mabait na tao kaya pakikinggan ng langit. Tiyak na magiging maayos din siya. Sino ka? Huwag po kayong mag-alala, Binibining Xiao. Ginagabayan po kayo ng langit. Siguradong magiging maayos ang lahat. Sino ka? Kaibigan po ako ni Tito. May nangyari po ba kay Geeneng? Xiao? Wala naman. May kailangan pa kaming asikasuhin ni Weiwei, kaya mauuna na kami. Binibining Xiao, kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po ako anumang oras. Sige. Mahal ko? Bakit tila nawala ka sa sarili mo kanina? Ang babaeng iyon? Matapos ang lahat, siya pa rin ang karibal ni One. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, napalapit agad ang loob ko sa kanya. Noong sumama ako sa iyo sa probinsya, dahil sa hirap ng biyahe, at hindi pa sapat ang buwan, isilang ko na ang anak ko. Ngayong sinabi mo sa akin na nagkapalit pala ang anak ko, nasaan na kaya ang tunay kong anak? Maawa sana ang langit. Kung ang asawa ko ay ligtas na maisisilang ang batang ito, isinusumpa ko na dodoblehin ko pa ang pagmamahal sa kanya. Kamusta po? Tagumpay ang panganganak. Ligtas silang dalawa. Heto, tingnan mo. Iniisip ko lang ang anak natin. Nakatagpo kaya siya ng mga magulang na mag-aalaga sa kanya ng mabuti? Siguradong nakatagpo siya. Napakatagal nang kasama si One sa ating pamilya. Kahit pa walang ugnay ng dugo, ituturing pa rin namin siyang tunay na anak. Tingin ko mas mabuti kung ililihim muna natin ito sa kanya. Pa, tara na? Pa, siya iyon. Pangalan niya ay Xiao One. Bakit ka nandito? Jian Tianzi? Sino ang nagpapasok sa inyo? Mahal kong kapatid. Kaya naman pala, noong unang beses tayong nagkita, naramdaman ko na agad na may ugnayan tayo. Hindi ko akalain na tunay pala tayong magkapatid. Tama. Anong pinagsasabi mo? Kayong mga kasuklam-suklam na mga peste? Kung plano nyo kaming pirahan sa pamamagitan ng panloloko, maling tao ang binabangga nyo. Aba, tingnan mo nga ang ugali na yan. Talagang nagmana ka sa akin. Bakit? Dahil ba nasanay ka na sa maginhawang buhay? Ayaw mo na kaming kilalanin, pati ang tunay mong ama? Tunay na ama? Tama? Kung hindi dahil sa akin, at sa ginawa kong pagpalit sa inyo noon, makakapamuhay ka ba ng ganito kapektib? Bilang isang mayamang tagapagmana? Jian Zongshan, bakit kailangan mo pang iuwi ang anak natin ngayong gabi? Huwag ka nang maraming salita. Ngayong gabi, kapag hindi pa natin dinala ang bata, ang bayad sa ospital na ito, ikaw ba ang magbabayad? O ako? Asawa, tingnan mo. Hindi ba ang pamilyang iyon ay kasama nyo sa ward nung nanganak ka? Babae rin ang anak nila. Jian Zongshan, anong balak mong gawin? Asawa, nahihibang ka na ba? Kapag ang anak natin ay namuhay ng masagana, hindi ba makikinabang din tayo at mamumuhay ng marangya? Pero... Anong pero? Ako ang haligi ng tahanan, kaya sumunod ka sa akin. Ang mga sinasabi nyo, wala akong pinaniniwalaan kahit isa. Hindi ako ang anak mo, kayong mga hamak na galing sa probinsya. Lumayas kayo. Layas? Layas. Pa, tara na.
Ako si Xiao Waner. At nag-iisa akong anak ng pamilyang Xiao. Ang ikalawa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Yuncheng. Hindi totoo iyan. Hindi ako magiging anak ng isang hamak na tao. Hindi ako iyan. Hindi ako iyan. Lumayas kayo. Hindi ako anak ng isang mahirap na tao. Hindi ako. Hindi ako iyon. Lumayas ka. Dumating ka rin sa wakas, Ginoong Lee. Kung ang sinabi ng dalawang taong iyon ay totoo, ibig sabihin ba ang tunay na anak ni pamilyang Xiao ay walang iba kundi si Jian Weiwei? Hindi. Hinala ko lang ang lahat ng ito. Wala naman akong ebidensya. Miss Jian, sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo noon, nagawa mo pa ring pumunta rito para dalawin ako. Hinihingi ko ang paumanhin mo sa mga naging kamalian ko. Miss Jian, hindi mo naman siguro tatanggihan itong munting pabor ko, di ba? Magkasama kayo ni Ginoong Lee na pumunta rito. Kung sakaling may masama man akong balak laban sa iyo, siguradong parurusahan ako ni Ginoong Lee, hindi ba? Alam ko na mahal ka pa rin ni Yuntian. Nakipaghiwalay na ako sa kanya, Miss Jian. Binibining Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Isang laro ang pinagsawaan na, at gusto mong pulutin ko pa ang basurang ito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag kang magkaroon ng maling akala tungkol sa akin, Ginoong Lee. Sa nangyaring aksidente kay Binibining Xiao, ang bumangga sa iyo ay si Jiang Yuntian. Hindi imposibleng. Dahil ito sa pag-iwan ni Binibining Xiao, kaya napapuno siya ng galit. Imposible. Hindi niya magagawa iyon sa akin? Ang dating Jiang Yuntian ay maaaring hindi gagawa niyon. Pero matapos siyang lokohin ni Binibining Xiao, kung ano man ang magagawa niya ngayon, hindi na natin sigurado. Uncle, tara na. Sandali. Tatawag ako ng 911. Mayroong nanadya na gumawa ng aksidente para tapusin ang buhay ko. Doktor? Doktor, ano po ang resulta? Ikinumpara ko ang sample ng laway na ibinigay mo sa DNA ng President Xiao at ang resulta ay nagpapakita na sa pagitan ng dalawa mayroong relasyon bilang magulang at anak. Ibig sabihin po ba, si Jian Weiwei ang tunay na tagapagmana ng pamilya Xiao, habang ako naman ay isang peke lamang. Hindi dapat ganito ang nangyayari. Bakit kailangang lahat ng pabor ay mapunta sa kanya, kay Jian Weiwei? Dr. Xu, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya Xiao. Pakiusap, ilihim mo sa lahat ang tungkol dito. Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Bibigyan kita ng malaking pabuya para rito. Huwag kang mag-alala, wala akong pagsasabihan. Mabuti naman. CEO, ipinaalam na po ng ginang sa publiko ang balita tungkol sa inyong gaganaping kasal sa lahat ng mga media outlets. Parang masyadong mabilis at magarbo ang ginawa ni Madam Boss. Nangako ako sa iyo, nagagawan kita ng isang napakalaki at engranding kasal. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ni CEO. Ang babaeng kaiinggitan ng lahat ng tao. Oo. At ang asawa mo rin ay magiging kaiinggitang empleyado lamang? Isang empleyado? Opo. Wala tayong magagawa dahil ang asawa mo ay isa lamang simpleng trabahador. Talagang matalino at mapang-asar ang mahal ko. One Air, sigurado ka bang maayos na ang pakiramdam mo? Gusto mo bang manatili muna sa ospital ng ilang araw pa? Oh, kalusugan ang pinakamahalaga. Kung malalaman niyo po na hindi niyo ako tunay na anak, magiging ganito pa rin ba kayo kabait sa akin? Ang CEO ng Lee Group na si Lee Huijing ay nakatakdang ikasal sa loob ng isang linggo sa isang binibining nagngangalang Jian Weiwei. Napaulat na lumaki si Jian Weiwei sa isang mahirap na pamilya. Ngunit ngayon, pinupuno ni Ginoong Lee ang buong lungsod para pakasalan si Jian Weiwei. Dad? Bakit po? Dahil kay Lee Huijing, kaya matagal akong nanatili sa ospital? Pero bakit bigla siyang magpapakasal sa iba? Binigyan ni Ginoong Lee ang pamilyang Xiao ng isang malaking proyekto bilang pambawi sa iyo. Tama po iyon, One Air.
Dahil may mahal ng iba si Ginoong Lee, wag na nating ipagsiksikan ang ating sarili. Bakit niyo po ipinagtatanggol si Jian Weiwei? Sino ba talaga ang tunay na anak niyo? Ako o siya? One Air, ano ba ang pinagsasabi mo? Wala po. Aalis na po ako. May pupuntahan lang. Tita. Ay, Waner. Tita, alam ko na po na malapit ng pakasalan ni Ginoong Lee si Jian Weiwei. Oo nga. Pasensya na. Mukhang hindi talaga tayo itinadhana para maging biyenan at manugang. Ngunit silang dalawa, 3 buwan na ang nakakaraan mula nang makuha ang kanilang marriage certificate. Kailangan na rin naman talagang ganapin ang handaan na iyan. Ano pong sabi niyo? Kasado na talaga ang kanilang pagpapakasal? Anong ginagawa mo, Waner? Tita, gustong-gusto kong mapakasalan si Li Huaijing. Pero ngayon, sasabihin mo sa akin na matagal na pala silang kasal? Waner, huwag kang masyadong emosyonal. Bakit ang bilis mong magpadalos-dalos? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Kasal na silang dalawa? Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Balita ko ay hindi ka sang-ayon sa manugang mo, hindi ba? Tingnan nga natin kung magagawa niya pang magpakita ng kabutihan sa kabila ng lahat para iligtas ka. Waner, huwag kang padalos-dalos. Hoy, ang iyong butihing biyenan ay nasa kamay ko na ngayon. Binibigyan kita ng 10 minuto para pumunta rito. Kung hindi, humanda ka sa mangyayari. Manager, mag-off muna po ako sa trabaho. Umalis ka sa pwesto mo nang walang pahintulot. Kakaltasan ko ang iyong 1 buwang sahod. Xiao Waner, tawagan mo ang anak ko at papuntahin mo rito. Bakit? Takot ka ba na ang iyong mabait na manugang ay hindi ka ililigtas? Papuntahin niyo rito ang anak ko. Siguradong darating siya. Tita, maayos lang po ba kayo? Jian Weiwei, talaga palang dumating ka? Ano ang balak mo? Bitiwan mo na yan at baka makasakit ka. Gusto mong bitiwan ko to? Pwede naman. Ngunit lumuhod ka muna sa harap ko. Para mapabayaan ko ito, hindi naman imposibleng mangyari. Pero kailangan mong lumuhod sa harapan ko ngayon din. Bilang kagalang-galang na matris ng pamilya Lee, paano ko magagawang iasa? Paano ko maiasa ang aking sariling kaligtasan sa kaniya lang? Jian Weiwei, ikaw. Aba, napakagaling. Ngayon, yukod ka sa akin ng 3 beses at mangako kang makikipaghiwalay kay Li Huaijing? Kung hindi, tatapusin ko. Ayaw kong makipaghiwalay kay Uncle, pero kapag hindi ako pumayag, maaaring malagay sa panganib at masaktan si Auntie dahil dito. Sige, pumapayag na ako. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Jian Weiwei, habang buhay ka lang na langgam na tinatapakan sa ilalim ng aking mga paa at kailanman ay hindi iyon magbabago. Pwede mo na ba siyang pakawalan ngayon? Weiwei, patawad sa lahat ng mga nagawa ko noon. Ngayon ay alam ko na kung bakit gustong-gusto ka ni Huaijing. Mapapatawad mo ba ang mama? Auntie, Mama. Opo. Kailanman ay hindi po. Kita sinisi. Tama na yan. Hindi ito ang oras para sa pagbabati niyo? Jian Weiwei, halika rito. Lapit dito. Hindi ako naniniwala sa anumang mga pangako mo. Kapag nawala ka na habang buhay, mapapasa akin na si Li Zunjing, pati ang pamilyang Xiao ay mapapasa akin na rin. Ang Li Huaijing ay akin, at ang pamilyang Xiao ay akin din. Afeng, huwag mo na siyang habulin. Ihatid mo na, pabalik si Weiwei at ang aking ina. Opo, boss. Tito, kaya ko naman pong uminom mag-isa. Maraming salamat sa ginawa mo ngayong araw. Kung hindi dahil sa'yo, baka ang nanay ko ay totoong naitulak na pababa ni Xiao Waner. Si Xiao Waner ay umabot na sa punto ng pagiging baliw at masama. Tito, nag-aalala ako. Huwag mo lang isipin iyon. Dahil ngayon, ikaw, ang pinaka-importante. Bakit ba napakabait mo? Tito naman, baka tumaba ang pisngi ko sa kurot mo. Hindi ba sa pagkain ka tumataba? Nay! Tita. Bakit tita pa rin ang tawag mo? Mama. Narinig ko kay Huaijing. Noong bata ka pa raw,
ay hindi ka masyadong minahal ng iyong mga magulang. Mula ngayon, hindi lang, sina Huai Jing at Lola ang mag-aalaga sa iyo, mamahalin din kita gaya ng sarili kong anak. Ito ang inihanda kong pampakalmang sopas para sa iyo. Uminom ka muna habang mainit pa. Sige na, uminom ka muna. Sige po. Genuine, hindi na ba talaga mahanap ang kinaroroonan ng anak natin? Alam mo naman, masyadong matagal na ang lumipas. At saka ang ospital na iyon ay abandonado na. Kaya kung hahanapin pa natin, masyadong mahirap na iyon. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang masyadong mag-alala. Hay, siguradong ang anak natin ay ligtas at maayos lang. Sana nga. Ano ito? Siguradong kay One Air ito kung saan-saan lang naglalagay ang batang iyon. Anong ginagawa nyo? One Air, anong problema? Akala namin ng papa mo ay isa lamang itong bagay na hindi importante, kaya tiningnan lang namin. Ito? Medical record ko ito noong na-ospital ako, nailapag ko lang ito pagkatapos basahin, nakalimutan ko lang itago. Medical record? Sige, sige. Mabuti na lang pagkatapos ng aksidente sa kotse ay wala namang masamang nangyari sa iyo. Nabalitaan ni Mama na ang taong bumangga sa iyo ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Malalaman din ni Xiao Zhenyuan balang araw na si Jian Weiwei ang tunay nilang anak. Kung hindi ko matatapos si Jian Weiwei, kayo na lang ang dapat kong tapusin? Xiao Waner, ikaw ang nagpahuli sa akin at ikaw rin ang nagpiyansa sa akin. Ano ba talagang gusto mo? Jiang Yuntian? Ang mahirap ang buhay sa kulungan, hindi ba? Sa paglabas mo, malaking halaga ng pera ang ginastos ko. At ano ngayon? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong kunin mo sina Xiao Zhenyuan at Wang Yuhe. Sino ka? Bakit mo kami tinalian? One Air. One Air, nababaliw ka na ba? One Air, kami ang mga magulang mo. One Air, bakit ba talaga ito nangyayari? Bakit? Dapat ay alam nyo na sa inyong sarili. Kahit na alam nyo naman na hindi nyo ako tunay na anak, nagpapanggap pa rin kayong nagmamalasakit? Kung hindi man kayo napapagod, ako na mismo ang napapagod para sa inyo. Alam mo na ang lahat? One Air, hindi ka naman anak ng pamilyang Xiao? Bakit inuutusan mo pa rin ako? Tumahimik ka. Kahit hindi ako anak ng pamilyang Xiao, ang harapin ng isang tulad mo ay napakadali lang para sa akin. Papa, Mama, hindi ko inakalang dahil sa isang maliit na aksidente sa kotse, ay aksidenteng mabubunyag ang aking tunay na pagkakakilanlan? Parang bumalik lang sa akin ang ginawa ko? One Air. Kahit na anong mangyari, sa loob ng maraming taon, kami ng iyong ina ay naging tapat at totoo sa aming pagmamahal sa iyo at inaalagaan ka. Tunay ang pagtingin namin sa iyo bilang sariling anak. Tama po iyon, One Air. Kahit na ganito pa ang nangyari, hinding-hindi namin naisipang iwanan ka. Ang daling sabihin yan? Kung mahanap niyo ang tunay niyong anak, at kung bumalik siya, meron pa bang lugar para sa akin sa pamilyang Xiao? One Air, alam mo kung sino siya, di ba? Anong gusto mong kainin ngayon? CEO, hindi po maganda ang balita. Sina Xiao Zhenyuan at Wang Yuhe ay kinuha ng mga masasamang tao. Ayon sa balitang nakarating sa atin, sila po ang tunay na magulang ng madam. Sila nga ba talaga iyon? Sir, ano po ang gagawin natin? Afeng, ihanda mo na agad ang sasakyan. Opo. One Air, alam mo kung sino siya, di ba? One Air, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Kahit pa mawala ako, gusto ko lang maliwanagan ang lahat.
Kung hindi niyo siya kayang bitawan, maaari ko rin siyang paalisin kasama mo? Waner, noong una hindi ka naman ganyan, kahit na medyo makulit ka dati. Bakit ngayon ay naging napakasama mo na? Naging masama lang ako dahil sa inyo? Dahil ito kay Li Huaijing? Dahil ito kay Jian Weiwei? Jiang Yuntian? Bakit nakatunganga ka lang dyan? Napakalaking pera ang ibinayad ko sa iyo. Kumilos ka na. Tigil. Afeng, pigilan mo siya. Hulihin niyo siya. Maayos ka lang ba? Okay ka lang ba, tita? Miss. Ayos ka lang ba, tita? Ineng? Weiwei? Weiwei. Huwag mo akong takutin. Ayos ka lang ba? Uncle, ayos lang ako. Doktor? Doktor, kumusta po ang lagay niya? 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Nagdadalang tao? Opo. Mabuti na lang hindi na apektuhan ng bata. Napakaswerte pa rin natin sa nangyari. Weiwei, napakagaling mo. Dala-dala mo ang anak natin. Ginoong Lee, binabati kita. Nabalitaan ko na. Malapit na kayong ikasal ni Miss Jian. Talagang napakagandang balita niyan. Gusto ko ring batiin kayong dalawa. Ha? Bakit mo kami binabati? Ang totoo niyan, si Weiwei ay ang inyong tunay na anak. Ano? Nahanap ng anak natin? Napakabuti. Napakabuti naman. Apo, dahan-dahan lang po. kumusta na ang asawa ng apo ko? Lola, wag po kayong mag-alala. Ayos lang si Weiwei. At isa pa, malapit niyo na pong makarga ang apo niyo sa tuhod. Ay naku, mabuti naman, napakabuti. Weiwei apo, ikaw ang nagbigay ng pinakamalaking karangalan sa pamilya Lee. Mula ngayon, kapag ginawa niyo siya ng kahit anong masama, hindi kayo palalagpasin ni Lola. Ay, walang anuman ito. Uncle, hindi mo kailangang maging masyadong kabado. Kaya ko naman ang sarili ko. Hala! Siyempre, kailangang maging maingat. Ikaw ngayon ay bata pa at nagdadalang tao, dapat kang mag-ingat ng mabuti. Uncle, simula nang magbuntis ako, parang laging nakabuntot ka na sa akin at hindi umaalis sa tabi ko. Ang mga gawain sa kumpanya mo, siguradong napabayaan mo na. Hindi naman nauubos ang pera sa mundo. Ngayong magkakaanak ka, iyon ang pinaka-importante para sa ating mga pamilya, Lee. Iyon ang unang prioridad. Hao? Pama, bakit may dala-dala kayong napakaraming gamit? Ang lahat ng ito ay para kay Weiwei, upang lumakas ang kanyang katawan. Papa, Mama. Weiwei. Inilipat ko na ang lahat ng shares sa pamilyang Xiao. Direkta na sa pangalan mo. Sa loob ng maraming taon, lahat ng naging pagkukulang ng pamilyang Xiao sa iyo ay isa-isang babawiin. Namin ng mama mo at ibibigay sa iyo bilang kabayaran. Papa, Mama, iisang pamilya naman tayo. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa mga pagkukulang. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo simula ngayon. Sige. Ang problema lang ay si Waner. Ayos lang po iyan, ma. Doon naman sa bilangguan, nagsabi na po ako sa kanila. Aalagaan nila siya ng mabuti. Mabuti kung ganoon. Kung sana naging kasimbuti lang siya sa inyo, hindi sana aabot sa puntong naging ganito kagulo ang lahat. Anong nangyayari? Napakasakit, dahan-dahan. Parang manganganak na yata siya. Ang sakit. Sobrang sakit.